Ang babaeng ito ay matigas at malamig ang kalooban pero sa loob niya ay may napakasalimuot na kaisipan. Dahil hindi siya makapanganak, nasaksihan niya ang pangangalo niya na wala siyang magawa. Sa trabaho, binubuli siya ng mga bagong mag-aaral. Pero dahil sa matapang niyang personalidad, hindi hahayaan ni Siyom na mangyari ito. Pagpasok niya sa silid-aralan, sinalubong siya ng lahat ng may isang kanta na parang gusto siyang paalisin. Maingat na itinuro ni Siyom ang bawat pagkakamali ng bawat isa na nagpatigil sa lahat. Dahil din dito, marami ang naiinggit sa kanya. Una, ang assistant ng orkestra na hindi naman talaga sumuko. Tumungo siya ng diretso sa direktor upang linawin ang lahat. Hindi bagi ayon sa orihinal na plano ay mapromote siya bilang konduktor. Ngayon na biglang dumating si Siyom, hindi bagi kailangan niyang umatras. Ngunit sinabi ng direktor na ang paghirang kay Siyom bilang direktor ay hindi niya desisyon. Inakusahan din siya ng ibang miyembro ng orkestra kung bakit hindi siya nakipag-usap sa kanila. Hindi nag-strike o nag-ensayo ang buong orkestra. Sa halip ay nag-usap-usap sila. Kung may paninira, dapat mayroon ding papuri. Nagbulong-bulungan sila na si Siyom ay isang napakahusay na leader. Ngunit mayroong isang miyembro ang nagsalita na ang mga kwentong sabi-sabi ay kadalasang hindi mapagkakatiwalaan. Naniniwala pa rin sila sa kakayahan ni Siyom sa pagtugtog ng instrumento. Ang direktor ng ahensya ay nasa ilalim ng matinding kritisismo mula sa buong orkestra. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang sitwasyon sa lahat upang huminahon ang publiko. Si Siyom ay dapat nababalik sa trabaho pagkatapos ng 3 araw. Ngunit sa hindi malamang dahilan, mas maaga siyang dumating kaysa sa inaasahan. Tinugtog ng orkestra para sa kanya ang isang kanta na maingat nilang inihanda. Ngunit malinaw na hindi iyon isang himig na nang iinis kay Siyom. Pinili ng banda ang kanta mula sa pelikulang may titulong Mission Impossible. Para sa kanila, ito ay isang paraan ng pagprotesta laban sa konduktor na ito na hindi imbitado. Siyempre, hindi siya nag-abala sa mga bagay na iyon, hinikayat niya ang lahat na maglaro ng mas mahusay sa susunod. Si Siyom ay masigasig sa kanyang trabaho, itinuturo ang mga kahinaan ng bawat miyembro. Sabay-sabay na tinugtog muli ng buong grupo ang piyesa sa ilalim ng direksyon ni Siyom. Isang kahanga-hangang konsyerto ang nalikha at ang buong orkestra ay humanga sa hindi inaasahang guro na ito. Si Siyom ay may huwarang asawa, isang propesor sa universidad. Bukod pa rito, isa rin siyang kompositor at karamihan sa kanyang mga gawa ay ginaganap ng kanyang asawa. Ang pagsasama ng dalawa ay bumubuo ng isang perpektong pamilya, isang pangarap para sa marami. Ang pagbabalik ni Siyom sa pagkakataong ito ay nag-iwan ng tanong sa lahat. Hindi rin siya nagpaliwanag sa lahat kung bakit siya bumalik. Dahil ayaw niyang pahirapan ang kanyang asawa, binigyan siya ng asawa ni Siyom ng isang piyesa ng piano. Marahil dahil sa pagod, nakatulog si Siyom nang hindi hinihintay na matapos ng kanyang asawa ang pagtugtog. Pagkatapos maglaro, biglang nakatanggap ng tawag sa telepono ang kanyang asawa. Sinulyapan ng kanyang asawa si Siyom pagkatapos ay dali-dali niyang pinatay ang telepono. Sa kanyang hitsura, nahulaan ko na mayroon siyang lihim na mahirap sabihin. Kinaumagahan, pagising, nagmamadali ang asawa na pumunta sa paaralan. Alam ng mga estudyante na siya ang asawa ni Siyom, kaya gusto nilang marinig ang kanyang talumpati. Sa kabaliktaran ng kanyang pakiramdam, ang asawa ay tila tensyonado. Pagkatapos ng klase, mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang isang tao. Pag-alis niya sa trabaho, nakita niya ang isang batang babae na tumatakbo patungo sa kanyang ama na may mukhang masaya. Tumingala ang asawa na may mukhang naiinggit. Nakita rin ni Siyom ang kanyang asawa na may ganoong hitsura, kaya lumapit siya upang magtanong. Matagal na silang kasal, ngunit hindi nagkaroon ng anak, nagsisisi ba siya? Hindi kayang maging tapat ng asawa dahil sa takot na malungkot ang kanyang asawa, kaya nagsinungaling siya. Noong gabi ng iyon, pagkatapos ng maraming taon sa ibang bansa, umuwi si Siyom upang kumain kasama ang kanyang ama. Ang kanyang ama ay isang kilalang tagagawa ng instrumento sa musika sa Korea. Siya ang nakatuklas sa likas na talento ng kanyang anak. Pagkatapos, umakyat si Siyom sa kwartong kasama niya sa buong pagkabata niya. Ngunit labis din siyang inatake nito na nagdulot sa kanya ng matinding takot. Sa mismong kwartong ito, may isang babae na laging inaapi ang isang mahinang babae. Pagkatapos, pumunta si Siyom upang hanapin ang konduktor ng orkestra. Alam niya na may problema ang hintuturo ng konduktor, kaya hindi niya maayos na ma-adjust ang string. Hindi ito nakakaapekto sa ritmo ng piyesa, ngunit si Siyom ay isang perfectionist. Hindi niya matanggap na ang isang taong may kapansanan ay magiging isang konduktor. Nagsalita ang konduktor at sinabing magreretiro na rin naman siya sa loob ng 1 taon. Kung bigla siyang aalis sa mahalagang oras na ito, malaki ang magiging epekto nito sa kanyang reputasyon sa hinaharap. Kung tutuusin, naging guro niya si Siyom, kaya hindi ba siya pwedeng magpakita ng kahit konting konsiderasyon. Pero ngayon, ito ang entablado ni Siyom at hindi niya maaaring hayaan na mawala ang kanyang pagkakataon na sumikat dahil lang sa kanya. Sino ang nakakaalam kung kailan niya masisira ang kanyang trabaho? Diretsyong tinanggal ni Siyom ang kanyang dating guro mula sa pagganap. Ang pinili ni Siyom na susunod na konduktor
konduktor ay isang babaeng nagngangalang Juna. Siya ang pinakabata at pinakawalang karanasan sa koponan. Ngunit tanging si Siyom lang ang nakakita sa kakaibang taglay ni Juna. Dahil dito, pagkatapos lamang ng isang pagtatanghal, naging konduktor si Juna na ikinagulat ng lahat. Nang malaman ito, naiinis at nagalit ang lahat ng miyembro ng koponan. Dahil dito, ang relasyon sa pagitan ng konduktor at ng mga miyembro ng koponan ay napakalapit. Ang direktor ng ahensya ang tanging may boses at umaasa sila na mapapaniwalaan niya si Siyom. Gayunpaman, nanatiling matatag si Siyom sa kanyang paniniwala. Nangako si Siyom na gagawin niyang numero 1 ang orkestra sa loob ng isang taon. Sinabihan ng direktor si Siyom na kailangan niyang taasan ang porsyento ng pagbili ng mga bayad na tiket hanggang 50% sa loob ng 3 buwan. Isa itong mahirap na laro dahil ang kanilang grupo ay nasa binggit ng pagkakawatak-watak. Hindi natakot si Siyom at nagpakita pa ng napakakumpiyansang ngiti. Hindi lang iyan, sa loob ng 3 buwan, itataas niya ang porsyento ng pagbili ng tiket hanggang 75%. Sa ganitong paniniguro, pinilit ng direktor na magbitiw ang dating konduktor at inilagay si Juna sa bagong posisyon bilang konduktor. Ngunit kinabukasan sa ensayo, kalahati ng mga miyembro ng orkestra ay kusang lumiban. Malinaw na hindi sila nasisiyahan sa desisyon ni Siyom. Ngunit hindi ito pinansin ni Siyom at nagpatuloy pa rin siya sa ensayo tulad ng dati. Ang araw ng konsyerto ay malapit na at ipinabatid niya sa direktor na kung ang mga lumiban ay hindi pa rin babalik bukas, ituturing niya silang nag-resign at magre-recruit ng mga bagong miyembro. Walang ibang pagpipilian, ang direktor ay kailangan magbigay ng payo sa bawat miyembro ng orkestra. Nag-aalala rin ang mga miyembro na baka gawin ni Siyom ang sinabi niya at sa ganoong sitwasyon, baka matanggal sila sa trabaho. Gayunpaman, ayaw ng mga miyembro na magpakita ng kahinaan. Kaya, upang labanan si Siyom, naisip nila ang isang paraan. Iyon ay para ang deputy conductor na dapat ay na-promote na ang kumuha ng tungkulin bilang conductor at isara ang pinto ng silid ng ensayo. Sadya silang nag-ensayo nang hindi ipinapaalam kina Siyom at Juna. Mas lalong naging determinado si Siyom, diretsong sinira ang salamin ng pinto ng silid ng ensayo at tumapak sa entablado ng mahinahon. Nagpahayag ng hindi pagsang-ayon ang mga miyembro sa aroganting desisyon ni Siyom. Ngunit nilinaw niya ang kasalukuyang sitwasyon na ang orkestra ay isang third-rate orchestra lamang. Kaya naman, nagpasya siyang simulan ang reformang ito para hindi na sumunod ang orkestra sa dating gawi. Tanging sa pamamagitan ng pagbabago magiging nangunguna ang orkestra. Gayunpaman, sa ilalim ng kanyang pamumuno, ito ay magiging napakawalang awa at mabagsik. Kung may sinuman ang hindi handa, maaari na silang umalis ngayon. Pagkatapos ng kanyang mga salita, katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin si Siyom sa buong orkestra na tahimik at nakaupo pagkatapos ng kanyang mga salita. Ang deputy conductor ay umalis na lang na galit. Tinutukan ni Siyom ang buong atensyon niya sa pagdidirekta sa mga miyembro. Sa kasagsagan ng ensayo, isang lalaking nakasweet ang pumasok. Winagayway ng lalaki ang kanyang kamay kay Siyom at sinadyang pindutin ang fire alarm. Naantala ang ensayo dahil sa nakakabinging ingay ng fire alarm. Hinarap ng lalaki si Siyom, umiti at nagsabing, matagal na tayong hindi nagkita. Mukhang kilala siya ng lalaki, pero nagkunwari si Siyom na hindi niya ito kilala. Pagkatapos, binigyan ng lalaki ng business card ang direktor ng orkestra, na ikinagulat niya. Ang taong ito ay isang bilyonaryong investor, presidente ng isang financial conglomerate na nagngangalang Dongjae. Sa hiling ni Dongjae, agad na inayos ng direktor na ihinto ni Siyom ang ensayo upang makipagkita. Sa pagkakataong ito, nagkunwari pa rin si Siyom na hindi niya kilala ang lalaki sa harapan niya. Hindi rin ito ibinunyag ni Dongjae at binigyan na lang siya ng business card na nagpapakita ng kanyang intensyon na bumalik. Sa hapunan, nasa isip pa rin ni Dongjae si Siyom. Sa kabaligtaran, ganoon din si Siyom. Sa katunayan, matagal na silang magkakilala ni Dongjae at mayroon silang espesyal na relasyon. Ibinunyag ng miyembro ng orkestra na si Han Fin ang tungkol sa pagbisita ni Dongjae kay Siyom sa asawa ni Siyom. Nagsimulang hindi mapalagay ang asawa at nagkunwari siyang nagtatanong tungkol kay Dongjae. Nagkunwari din si Siyom na hindi interesado at sumagot ng walang halaga. Dahil sa pagdududa, naghanap ang asawa ng impormasyon mula sa mga kaibigan ni Siyom. Ibinunyag ng mga kaibigan na nag-date sina Siyom at Dongjae 20 taon na ang nakakaraan. Tila kinumpirma ng mga salita ng kaibigan ang pagdududa ng asawa. Sa orkestra, ang pinakabatang babae na si Juna ay na-promote ni Siyom sa posisyon ng konduktor. Nagdulot ito ng chismis sa iba pang miyembro ng koponan na nagsasabing gumamit siya ng koneksyon. Natatakot si Juna sa pagsusuri ng iba at hindi man lang siya makapasok sa kanyang opisina. Gayunpaman, binasa ni Siyom ang tunay na iniisip ng babae at sinabi sa kanya na huwag nang magpanggap. Naniniwala siya na sinadya ni Juna na buksan ang pinto ng silid ng ensayo para marinig ni Siyom ang kanyang talento. Ang isang malakas, matapang at ambisyosong konduktor ang siyang gusto ni Siyom. Pinaalalahanan ni Siyom si Juna na bagaman tinulungan niya itong makaupo sa posisyon bilang konduktor upang mapanatili ang posisyong ito, dapat si Juna ay umasa sa kanyang sarili. Sa paghihikayat ni Siyom, hindi na si Juna ang dating mahiyain na babae. Ngunit bawiin ang kanyang kumpiyansa at hamunin ang lahat ng nanlalait sa kanya. Naniniwala siya sa kanyang kakayahan at nangako sa sarili na gagawin niya ang pinakamahusay. Kasabay nito, binisita ni Siyom ang dating konduktor na kakatapos lang, umaasang babalik siya sa orkestra. Para sa kapakanan ng orkestra, kailangan ni Siyom ang dating konduktor, isang taong puno ng pagmamahal sa kanyang trabaho. Nag-ayos siya ng isang bagong posisyon para sa dating konduktor.
Pumayag siyang bumalik at nakipagkamay upang makipagbati kay Juna, ang bagong konduktor. Ang iba pang mga miyembro ng orkestra ay nagsimulang igalang ang kakayahan ni Seum sa pag-orkestra at naglikha ng isang bagong kapaligiran sa orkestra. Ang asawa ay tila interesado sa fire alarm na hinila ni Jungjae. Ibinigay ng ama ang kanyang ginawang baton kay Seum. Plano ni Seum na gamitin ito upang mag-orkestra sa paparating na konsyerto. Ngunit may masamang balita. Binili ni Jungjae ang orkestra at ngayon siya na ang presidente. Tinanong ni Seum si Jungjae kung ano ang kanyang intensyon. Hindi itinago ni Jungjae ang kanyang motibo, gusto niyang bumalik si Seum sa kanya. 20 taon na ang nakalilipas sa ibang bansa, iniligtas ni Jungjae ang buhay ni Seum nang gusto niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Dahil sa kanyang pagliligtas, nagkita sila at nagkaroon ng koneksyon. Sa sumunod na panahon, nagkaroon sila ng magandang pag-ibigan. Gayunpaman, pagkalipas ng 3 taon, nalaman ni Seum na pinunit ni Jungjae ang kanyang acceptance letter sa Music Academy. Sinabi ni Seum kay Jungjae na pinahihirapan siya ng musika. Ngunit nang tuluyan niyang harapin ang musika, napagtanto niya na mas mahal niya ang musika kaysa sa pag-ibig niya sa kanyang kasintahan. Kaya, noong gabing iyon, nagpa siya si Seum na iwan ang kanyang kasintahan upang ituloy ang kanyang pangarap sa musika. Sa kabila ng maraming taon na silang hiwalay, inamin ni Jungjae na ang 3 taon ng kanilang pagdidate ang pinakamasayang panahon sa kanyang buhay. Araw-araw, binibisita ni Jungjae si Seum sa orkestra. Ngunit hindi kailanman binigyan pansin ni Seum ang lalaking ito. Upang makuha si Seum pabalik, gumawa si Jungjae ng isang espesyal na desisyon. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang presidente ng orkestra upang magpasya na kanselahin ang paparating na konsyerto ng orkestra. Pumunta si Seum upang hanapin si Jungjae at tanungin kung bakit niya ginawa iyon. Ngunit nagbanta si Jungjae kay Seum. Ipinahayag niya na kung hindi makikipaghiwalay si Seum, ikakansela niya ang lahat ng konsyerto ng orkestra. Hindi lang nagsalita si Jungjae, kundi ginawa niya ito kaagad. Nakatanggap ang executive director ng hindi mabilang na reklamo mula sa mga bumili ng tiket na nagdulot sa kanya ng matinding sakit ng ulo. However, si Seum ay hindi rin madaling magpatalo at mabilis siyang nakaisip ng solusyon upang harapin ito. Naglabas siya ng pera upang gumawa ng isang open-air stage at magdaos ng libreng live na pagtatanghal ng orkestra. Ang pagtatanghal ay nakakuha ng maraming manonood at sa huli ay matagumpay na natapos sa ilalim ng pamamahala ni Seum. Maging si Jungjae ay humanga sa katalinuhan ng babaeng ito. Gayunpaman, si Jungjae ay hindi rin madaling sumuko. Ngayon ay lalo pa siyang naging interesado sa hamon na ibinibigay ni Seum. Tumalikod si Seum upang umalis nang hindi alam na si Jungjae ay napatulala sa panonood sa kanyang pag-alis. Sa katunayan, ayaw ni Jungjae na tumayo si Seum sa plataporma ng konduktor. Gusto niya na siya lang ang magmamay-ari sa babaeng ito. Nakatanggap si Seum ng mensahe mula sa isang miyembro ng orkestra na nagsasabi sa kanyang pumunta sa emergency stairs ng teatro. Pagdating ni Seum, ang nakita niya ay isang babaeng miyembro ng orkestra na may kahalikan na isang lalaki. Nang tingnan niya ng mas mabuti, ang lalaking nakikipaghalikan sa miyembro ng orkestra ay ang kanyang sariling asawa. Habang nanonood si Seum, bigla siyang hinila ni Jungjae patungo sa kanya at sinabing huwag siyang tumingin. Hindi maaaring baliwalain ni Seum ang tingin ni Jungjae sa kanya. Ang mga matang iyon ay puno ng damdamin na hindi maitago. Sa katunayan, ang asawa ay ng babae hindi lang ng ilang araw, kundi ng 3 taon. 3 taon na ang nakararaan, noong nasa ibang bansa pa si Seum, ginugol ng kanyang asawa ang kanyang oras kasama ang kanyang kabit na miyembro ng orkestra na nagngangalang Ajin. Ngunit mula nang bumalik ang kanyang asawa, sinubukan ng lalaki na limitahan ang kanilang pagtatagpo hangga't di maaari. Hindi ito tinanggap ni Ajin at sinadya niyang magpadala ng mensahe kay Seum upang masaksihan niya ang kanilang pagiging malapit. Nang matuklasan, nagmamadaling sinundan at humingi ng tawad ang asawa. Pero nanatili si Seum na malamig ang pakikitungo dahil ang nakita niya ay nakakasuka. Naglalakad si Seum nang wala sa sarili at muntik nang mahulog. Agad siyang hinila ni Jungjae, ang investor na laging nakasunod sa kanya, at sinabing bumalik siya sa realidad. Sinabi ni Jungjae kay Seum na alam niyang mangyayari ito kaya niya kinansela ang pagtatanghal. Hindi niya matanggap na masaktan ang babaeng gusto niya. Gayunpaman, nagsalita si Seum nang may kawalan ng pag-asa na ayaw niyang makialam si Jungjae sa kanyang buhay. Para sa kanya, walang kahulugan si Jungjae. Nang malaman ni Ajin na nabunyag ang pangangalunya ng asawa ni Seum, naging mapagmataas siya at umasa na mula ngayon ay magiging kanya na ang asawa ni Seum. Gayunpaman, sa katunayan, galit na galit ang asawa ni Seum. Ang mga salita tungkol sa paghihiwalay kay Seum ay mga salitita lamang na sinabi niya upang matakasan ang sitwasyon. Samantala, si Seum ay mag-isang umiinom ng alak. Ang alaala ng panahong nag-propose ang kanyang asawa ay nasa isip pa rin niya. Dinala ni Jungjae si Seum na lasing sa isang hotel. Paulit-ulit na tumawag ang kanyang asawa, ngunit hindi niya mahanap si Seum kaya nataranta siya. Sinagot ni Jungjae ang telepono at sinabihan ang asawa ni Seum na lumayo sa kanya. Manatili si Seum kasama si Jungjae sa buong magdamag. Ngunit pagising niya, umalis siya nang walang
walang pasasalamat o paalam. Pag-uwi niya, sinabi ni Siyom na gusto niyang makipaghiwalay. Humingi ng tawad ang kanyang asawa at ipinaliwanag ang lahat. Sa loob ng 3 taon na siya ay nasa ibang bansa, masyado siyang nalungkot. Bukod pa rito, sa harap ng isang napakahusay na asawa tulad niya, palagi siyang nakakaramdam ng insecurity. Samantala, si Ajin, ang babaeng niloko niya sa kanya, ay laging naghihikayat at pumupuri sa kanya. Hindi tinanggap ni Siyom ang paliwanag ng kanyang asawa. Nakita ng asawa ang kanyang reaksyon at binago ang kanyang ugali. Sinisisi ang kanyang asawa at nagdududa kung ano ang ginawa niya kay Jungjae noong isang gabi. Nang marinig ito, binigyan siya ni Siyom ng sampal. Hindi niya inaasahan na ganoon kahina ang kanyang asawa. Pagkatapos niyang pakalmahin ang sarili, bumalik si Siyom sa orkestra. Walang anumang makakaapekto sa kanyang hilig sa musika. Nilapitan siya ni Ajin at nangutya, sinabing si Siyom ay mahihirapan sa pakikisama sa babaeng naging kabit ng asawa niya sa iisang orkestra. Nagpakita si Siyom ng pagkasuklam sa kanyang mga mata at lumapit kay Ajin. Hindi niya hahayaang makasira ang kanyang personal na damdamin sa orkestra. Sinabi rin ni Siyom kay Ajin na ang ginawa nitong panloloko ay hindi nakaapekto sa kanya. Agad na tinawagan ni Ajin ang asawa ni Siyom, ngunit hindi nito sinagot ang tawag. Pinasigla ni Siyom ang kanyang sarili at nagsimulang ituro ang mga pagkakamali ng mga miyembro ng orkestra. Para sa kanya, musika ang laging pinakamahalaga. Gayunpaman, si Jungjae ay walang balak na hayaang magkaroon ng kapayapaan ang asawa ni Siyom. Ang kanyang asawa ay ang kompositor ng orkestra, ngunit sa loob ng 3 taon ay wala siyang naisulat na kahit isang musika. Ginamit ni Jungjae ang dahilan na ito upang paalisin siya. Hindi rin mahina ang asawa ni Siyom. Sinabi niyang huwag siyang makialam ng sobra sa buhay ng asawa niya. Sa desisyon ni Jungjae, si Siyom na bihirang sumang-ayon ay hindi tumutol sa pagkakataong ito. Ito ay hindi dahil sa paghihiganti sa kanyang asawa, kundi dahil sa pag-aalala sa orkestra. Kaagad na lumabas sa internet ang pagtataksil ng asawa ni Siyom. Mayroon ding mga larawang patunay na si Ajin, ang third party sa relasyon, ay naging paksa ng usapan ng mga miyembro ng orkestra. Ang asawa ni Siyom ay tinuturo rin at pinagtatawanan ng mga estudyante. Ang eskandalo ay negatibong nakaapekto sa imahe ng orkestra at mabilis na bumaba ang presyo ng stock. Sinabi ng mga shareholder na hindi sana binili ni Jungjae ang orkestra sa simula pa lang. Para kay Siyom, hindi nag-atubili si Jungjae na harapin ang lahat ng shareholder. Ipinahayag niya na gagamitin niya ang kanyang sariling shares upang matugunan ang mga pagkalugi. Sinusubukan din ni Siyom na lutasin ang problema, kaya siya ay lumabas sa isang news program. Ngunit ang ikinagulat ni Jungjae ay nagsinungaling si Siyom sa balita na hindi nagtaksil ang kanyang asawa. Ibinabalita nila na ang bagong musika ng orkestra ay gagawin ng kanyang asawa. Naunawaan ni Jungjae na ginawa ito ni Siyom upang gamitin ang pagkakataon na linisin ang eskandalo para sa orkestra. Nangako si Siyom kay Jungjae na titiyakin niyang maihahanda ng kanyang asawa ang bagong musika para sa pagtatanghal sa susunod na linggo. Nagbabala rin si Jungjae na kung hindi ito magawa ni Siyom, bubuwagin niya ang orkestra. Gayunpaman, si Siyom ay lubhang tiwala sa sarili at naniniwala na hindi niya hahayaang mangyari ang bagay na ito. Pagkatapos lumabas ang eskandalo ng pagtataksil, sa simula ay gusto na ng asawa ni Siyom na magbitiw sa pagiging guro. Ngunit masigasig siyang pinanatili ng prinsipal, na sa isang bahagi ay dahil sa mga pagsisikap ni Siyom. Nagsinungaling si Siyom sa prinsipal na peke ang mga larawan ng pagtataksil. Nais niyang magpahinga ang kanyang asawa ng ilang araw upang matapos ang bagong musika. Nang mag-isa sila, inamin ni Siyom na hindi dahil pinatawad niya ang kanyang asawa, kundi upang protektahan ang orkestra. Para sa kapakanan ng orkestra, kailangan ng kanyang asawa na gumawa ng isang piraso ng musika sa loob ng isang linggo. Ang kanyang asawa ay nasa mahirap na yugto sa pagiging malikhain. Hindi makaisip ng isang magandang piraso ng musika sa kabila ng maingat na pag-iisip. Kusang loob na tinulungan ni Siyom ang kanyang asawa sa panahong ito. Ayaw na niyang mag-aksaya pa ng oras ang kanyang asawa. Kasabay nito, natagpuan ni Jungjae ang nagkalat ng mga larawan ng pagtataksil. Sa araw na iyon, isang miyembro ng orkestra ang hindi sinasadyang nakakita sa asawa ni Siyom na nagtataksil at kinuhaan ito ng litrato. Inanyayahan ni Jungjae ang taong iyon na makipagkita sa kanya upang mag-usap. Nang makita niyang nabunyag na ang lahat, hindi na siya naglihim pa. Pagkatapos ng isang linggo, natapos ni na Siyom at ng kanyang asawa ang isang piraso ng musika. Ang asawa niya ay nakaramdam ng pagsisisi sa proseso ng paglikha ng musika kasama ang kanyang asawa na nagpapaalala sa kanya ng mga panahong magkasama sila noon. Inamin ng kanyang asawa na kung wala si Siyom, hindi siya mabubuhay kaya gusto niyang bumalik kay Siyom. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, lumapit sa kanya ang kabit na si Ajin. Inilagay ni Ajin ang isang ultrasound na larawan sa mesa at ibinalita na siya ay buntis. Hiningi niya sa lalaki na pumili sa pagitan niya at ni Siyom. Sa pag-aalinlangan ng kanyang asawa, hindi gaanong nag-abala si Siyom. Kailangan lang niyang makipagtulungan ang kanyang asawa upang matapos ang pagtatanghal ng musika. Pagkatapos nito, wala na siyang pakialam sa kung anuman ang mangyayari kay Ajin. Pagkarinig nito, marahas na itinulak ng kanyang asawa si Ajin palabas ng pinto. Gayunpaman, hindi sumuko si Ajin at binantaan siya gamit ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nalilito ang lalaki, mahal niya si Siyom, ngunit gusto rin niyang magkaroon ng anak. Sa kasalukuyan, hindi makapagdesisyon ang lalaki at tanging hilingi na bigyan siya ng karagdagang oras ni
ni Ajin. Matapos makipagtulungan sa kanyang asawa upang matapos ang musika, ibinigay ni Seom ang divorce papers na napirmahan na niya. Balak niyang putulin ang lahat ng ugnayan sa masamang taong ito pagkatapos ng pagtatanghal. Tinutulungan din ni Jungjae si Seom na lutasin ang problema. Ang kumuha at nag-post ng mga larawan ng pagtataksil ng asawa ni Seom ay isang miyembro ng orkestra. Nagbigay ng pahayag si Jungjae upang linawin ang bagay na ito sa tulong ng isang kongresista na siya rin niyang ama. Gayunpaman, ang lalaking ito ay labis na mayabang at hindi iginalang si Jungjae. Si Jungjae naman ay seryosong-seryoso. Siya ay isang malaking investor kaya upang mapanatili ng kanyang kongresistang ama ang kanyang posisyon, kailangan niyang disiplinahin ang kanyang anak. Pinilit niya ang mag-ama na sumunod sa kanya. Nagmamadaling iniuwi ng kongresistang ama ang kanyang anak na gumagawa ng gulo. Bukod pa rito, nagpa siya ring kumilos si Juna, ang babaeng personal na hinirang ni Seom bilang orchestra leader. Tinitingnan ni Juna si Seom bilang kanyang idolo at nasaksihan din niya ang pag-uusap ng asawa ni Seom sa kabit nito. Upang kumpirmahin ito, partikular na binisita ni Juna ang kabit na si Ajin at mula doon, napagtanto niya na ang paliwanag ni Seom tungkol sa pagtataksil ng kanyang asawa ay kasinungalingan. Sadyang ibinigay ni Juna kay Ajin ang musikang kinata ng asawa ni Seom. Ang musikang may titulong Sunflower ay isang simbolo na ipinahayag ng lalaki ang kanyang pag-ibig kay Seom. Tulad ng isang sunflower na laging nagbibigay ng patnubay at init. Ang taktikang ito ay naging epektibo nang maalala ni Ajin na binigyan ng lalaki si Seom ng mga sunflower. Hindi niya kinaya at pinunit niya ang musika at hindi matanggap na ang lalaking mahal niya ay may nararamdaman para sa ibang babae. Ibinigay ni Seom ang musika sa orkestra upang mag-ensayo ng bagong musika ng kanyang asawa. Ang musika ay napakaganda na nalubog sa damdamin ang lahat ng miyembro. Upang makapaghanda para sa nalalapit na pagtatanghal ng musika, nagkunwari sina Seom at ang kanyang asawa na isang masayang mag-asawa upang magbigay ng panayam. Nagtagumpay ang panayam at mabilis na naubos ang mga tiket para sa pagtatanghal ng musika. Biglang nagkaroon ng aksidente sa trapiko kung saan nabangga ang sasakyan ni Seom ng sasakyang minamaneho ni Ajin. Parehong dinala sina Seom at Ajin sa ospital. Ngunit sa kabutihang palad ay hindi sila malubhang nasugatan. Nang magising si Seom at gustong bumalik sa orkestra, mahigpit na tumutol si Dongjae. Hindi niya kayang makita ang babaeng mahal niya na sinasaktan ang sarili. Bumisita ang asawa at sinuntok siya ni Dongjae. Kung hindi dahil sa kanyang pagiging babaero, hindi sana nagdulot si Ajin ng aksidenteng iyon. At hindi sana nasugatan si Seom. Nang malaman na ang aksidente ay dulot ng kanyang kabit, agad na pinuntahan ng asawa si Ajin at nakipaghiwalay. Nagulat siya nang malaman na ang sanggol sa sinapupunan ni Ajin ay ligtas. Pagkatapos mag-isip, nanindigan ang asawa na makipaghiwalay. Ipinahayag din niya na kung pipiliin ni Ajin na panatilihin ang sanggol, siya ang magbibigay ng suporta para sa bata. Lubhang nalungkot si Ajin at umiyak ng malakas. Natanto niyang hindi siya tunay na mahal ng lalaking ito. Ang tainga ni Seom ay nabali at hindi niya maaaring pamunuan ang orkestra sa loob ng mahabang panahon. Humingi siya ng tulong sa direktor at umasa na mahikayat ang dating assistant conductor na nagbitiw sa pwesto. Bumalik sa orkestra upang palitan siya habang siya ay nagpapagaling. Sa simula, hindi sumang-ayon ang assistant conductor dito dahil hindi naging maawain si Seom nang paalisin siya sa orkestra noon. Ngunit nang marinig niya ang pananaw ni Seom tungkol sa kanya, nagbago ang kanyang isip. Sinabi niya na ang assistant conductor, bagamat medyo mayabang, ay lubos na iginagalang ng lahat ng miyembro ng orkestra. Bukod pa rito, mayroon siyang malawak na karanasan at pambihirang talento, kaya ang pag-imbita sa kanya upang mag-conduct ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Matapos purihin ni Seom at makita na ang musika ay isang perpektong obra, sa wakas ay pumayag din ang assistant conductor na tumulong. Sa tulong ng assistant conductor, naging maayos ang pag-ensayo para sa pagtatanghal ng musika. Hindi rin nag-aksaya ng oras si Seom sa ospital. Patuloy siyang nanonood ng mga video ng pag-ensayo ng mga miyembro. Nag-aalala ang asawa sa kalusugan ni Seom, umaasa na magaganap ang pagtatanghal pagkatapos niyang ganap na gumaling. Ngunit mariing tinanggihan ito ni Seom. Ang kanyang larawan ay nakasabit sa dingding ng orkestra. Sa pagtingin sa larawan ng kanyang tiwala at matagumpay na asawa, nalungkot ang lalaki. Pumunta si Ajin sa ospital upang ipaliwanag na ang aksidente ay hindi niya sinadyang gawin. Ngunit hindi naniwala si Seom at nagbanta na kung sa susunod na nais ni Ajin na saktan siya, gawin ito sa tamang paraan. Para kay Seom, mas matindi pa sa kamatayan ang hindi perpektong musika niya. Sa harap ng musika, ang pagtataksil ng kanyang asawa ay baliwala. Nag-imbestiga rin ang pulisya sa aksidente at nagpasya na may sadyang nanira sa preno ni Ajin. Kaya naghinala sila kay Seom dahil sa kasalukuyan, tanging sina Seom at Ajin lang ang may alitan. Malapit na ang pagtatanghal ng musika at hindi pinansin ni Seom ang payo. Tinanggal ang benda sa kanyang pulso at masigasig na nagtrabaho. Sinabi ng doktor kay Jungjae na tumanggi si Seom na magpasuri ng dugo na ikinahinala ni Jungjae. Sa mismong pagtatanghal ng musika, handa na si Seom na ibigay ang lahat ng kanyang lakas. Gayunpaman, pinigilan ni Jungjae si Seom dahil nalaman niya ang sikreto na pilit itinatago ng babae. Ang dahilan ay inimbestigahan ni Jungjae ang ina ni Seom na nakatira sa isang nursing home. Ayon sa investigasyon, mayroon siyang sakit na ang mga sintomas ay unti-unting pagkawala ng memorya at maging ang pagtigas ng katawan. Ang pinakamahalaga ay mayroong 50% na posibilidad na magmana
namana ang sakit na ito. Sa pagtingin sa lumpong matanda sa kanyang harapan, hindi maiwasan ni Jungjae na maiugnay ito sa kinabukasan ni Seung. Marahil ito ang pinakamalungkot na sikreto ng isang konduktor. Pagkatapos ng pagtatanghal ng musika, agad na tinanong ni Seung si Jungjae. Gusto niyang malaman kung paano nalaman ni Jungjae ang kanyang sikreto. Ang layunin ni Jungjae ay simple lang, gusto niyang magpa-blood test si Seung sa ospital. Sa pamamagitan ng pagsusuri, malalaman niya kung mayroon siyang sakit o wala, ngunit mahigpit na tumanggi si Seung. Mas gusto niyang hindi malaman ang resulta ng pagsusuri, sa ganoong paraan lamang siya makakapagpanatili ng pag-asa at mabuhay ng maayos. Matapos hilingin kay Jungjae na itago ang kanyang sikreto, pumunta si Seung sa nursing home upang hilingin sa doktor na panatilihing lihim ang lahat. Hindi niya inaasahang makikita niya ang kanyang ina doon. Ngayon, ang kanyang ina ay nakaupo sa wheelchair at paminsan-minsan ay nagkakaroon ng mga halusinasyon. Gayunpaman, hindi siya nilapitan ni Seung at nagtago sa likod ng isang poste. Hindi niya gustong maging tulad ng kanyang ina. Dati siyang talentadong violinist. Ngunit matapos magkasakit, nagsimulang tumigas ang kanyang katawan at madalas na lumitaw ang mga halusinasyon. Sa ilalim ng impluensya ng mga halusinasyon, sinasaktan pa niya ang kanyang anak. Matapos makita ang kanyang ina, nagkaroon si Seung ng masamang panaginip kung saan nagkaroon siya ng sakit na namana sa kanyang ina. Kahit sa entablado ng pagtatanghal ng musika, hindi niya mahawakan ng maayos ang conductor stick. Lahat ng miyembro ng orkestra ay tumingin sa kanya na may kakaibang tingin. Pagkatapos ng masamang panaginip, inanyayahan ni Dongjae si Seung na magtanghalian, ngunit muli siyang tumanggi. Gayunpaman, hindi sumuko si Dongjae at nagpa siya na gamitin ang sikreto tungkol sa sakit ni Seung bilang panakot sa kanya. Sa huli, umupo si Seung at naiinis lang na pinapanood si Dongjae na kumakain. Nagpatuloy si Dongjae sa pagpapakita ng pag-aalala kay Seung. Mula sa pag-aayos ng upuan ni Seung hanggang sa pagdadala ng kanyang bag at maging sa pagmamaneho sa kanya papunta sa trabaho. Gumawa rin siya ng listahan ng mga sikat na neurosurgeon sa loob at labas ng bansa. Sa pag-asang matulungan si Seung sa lahat ng paraan, nangangarap pa rin ang dating asawa ni Dongjae na makabalik sa kanya. Nang malaman niyang nililigawan ni Dongjae si Seung, nagmungkahi siya ng ideya na gumawa ng isang dokumentaryo tungkol sa mag-asawang Seung. Muli itong tinanggihan ni Seung. Ayaw niyang magkunwari na isang masayang mag-asawa sa harap ng kamera kasama ang kanyang asawang manloloko. Nagpunta si Dongjae upang bigyan ng sandwich si Seung, ngunit pinigilan siya ng kanyang dating asawa. Pinaalalahanan niya si Dongjae na hindi pa diborsyado si Seung. Kung ganoon kanya aalagaan, iisipin ng mga tao na isa siyang manloloko. Mukhang hindi rin maiiwasan ni Seung ang mga katulad na pagpuna. Bukod pa rito, inayos ni Dongjae na magtrabaho ang kanyang pinsan malapit kay Seung. Ang pinsan ay may posisyon na assistant ni Seung, ngunit kailangan niyang iulat ang pang-araw-araw na buhay ni Seung kay Dongjae. Nakita ng assistant si Dongjae na walang pakundangan na nanliligaw kay Seung, kaya binalaan niya ito na maaaring makasira ang kanyang mga ginagawa sa imahe ni Seung. Ang payo mula sa kanyang dating asawa at pinsan ay napakakatwiran, kaya nalito si Dongjae at hindi alam ang gagawin. Lubos ding nag-aalala ang asawa ni Seung. Nilapitan siya ng mga pulis at sinabi sa kanya na ang preno ng sasakyan ni Ajin ay sinadya ng iba. Sa pag-alaala sa kanyang pagmamali kay Ajin, dali-daling tumakbo ang asawa upang humingi ng tawad sa kanya. Gayunpaman, naghinala si Ajin na si Seung ang sumira sa kanyang sasakyan, dahil tanging si Seung lang ang mayroong problema sa relasyon sa kanya. Naging agresibo siya at ipinahayag na pananatilihin niya ang bata, ngunit ayaw niyang maging ama ang asawa ni Seung. Sa orkestra, nagtatanong ang mga miyembro kung totoo bang may relasyon si Ajin sa asawa ni Seung. Hindi niya ito nilinaw at binantaan pa si Seung sa pamamagitan ng pagpapahayag na hindi lamang niya ipapanganak ang bata, kundi mananatili rin siya sa orkestra. Kahit na tila walang pakialam si Seung sa maliliit na panlilin lang ni Ajin. Gayunpaman, kung ang impormasyon tungkol sa kanyang pagkatao ay kumalat sa orkestra, ang taong haharap sa kahihiyan ay tiyak na hindi lamang siya. Pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, pinayuhan ng asawa si Seung na tanggapin ang paggawa ng dokumentaryo at punitin ang divorce papers na ibinigay ni Seung. Iginiit niya na hindi siya makikipagdiborsyo dahil hindi niya kayang mabuhay nang wala ang kanyang asawa. Hindi ito pinansin ni Seung, ngunit ibinunyag ng asawa ang sikreto na itinatago niya sa loob ng isang taon. Nalaman na niyang may posibilidad na magkasakit si Seung. Noon, sinamahan niya ang ama ni Seung sa nursing home. Una, nalaman niya mula sa kanyang biyenan ang tungkol sa namamanang sakit ng pamilya ng kanyang asawa. Pagkatapos, nakita niya mismo ang sakit ng ina ni Seung. Nalaman ng asawa na ang namamanang sakit ang dahilan kung bakit laging tumatanggi si Seung na magkaanak. Ngayon, ginamit ng asawa ang sikreto na ito upang bantaan siya. Kung makikipagdiborsyo si Seung sa kanya, ibubunyag niya ang sikreto na ito sa publiko. Nagalit si Seung sa banta ng kanyang asawa. Pag-uwi, nakita ni Seung ang isang blankong music sheet na maingat na iningatan. Taon na ang nakalilipas, ginamit ng asawa ang music sheet na ito upang mag-propose sa kanya. Noon, sinabi ng asawa na mamahalin niya ito habang buhay.
Ngunit ngayon ay naging ganito na ang kanilang pagsasama. Pinunit ni Siyom ang music sheet. Alam niya na hindi na sila makakabalik sa nakaraan. Pinag-aalala rin ni Siyom si Dongjae. Kahit na nawawala sa focus sa pulong, na hindi kailanman nangyari sa isang investor na tulad niya. Nang bumalik siya sa kanyang opisina, nagulat si Dongjae na kusang loob siyang pinuntahan ni Siyom. Matagal nang alam ni Dongjae ang tungkol sa pagtataksil ng asawa ni Siyom. Naniniwala si Siyom na tiyak na mayroon siyang ebidensya. Tama, pinakuha ni Dongjae ang mga larawan ng pagtataksil ng asawa ni Siyom. Upang harapin ang kanyang asawa, ipinadala ni Siyom ang mga larawang ito sa eskwelahan kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa. Tulad ng inaasahan, tinanggal ang prinsipal ang asawa ni Siyom. Nagbanta rin si Siyom at iginiit na makikipagdiborsyo siya. Kung hindi siya makikipagkasundo, ipapadala ang mga larawang ito sa istasyon ng telebisyon. Sa sumunod na araw, habang pinamumunuan ang pag-ensayo ng orkestra, may naramdaman si Siyom na tumulong patak ng tubig sa kanyang mukha. Ang isa sa mga sintomas ng namamanang sakit ay ang paglitaw ng mga halusinasyon. Nag-alala si Siyom kung ganoon ba kabilis ang pagdating ng kanyang sakit. Si Dongjae na laging nakamasid kay Siyom mula sa itaas, ay nag-alala rin nang makita ito. Biglang bumukas ang fire sprinkler system at hindi pala ito isang halusinasyon tulad ng iniisip ni Siyom. Nakaramdam siya ng ginhawa na hindi lumitaw ang bangungot. Matapos patayin ang sprinkler system, hiniling ni Siyom sa mga miyembro na suriin ang kanilang mga instrumento. Sa sandaling ito, may pamilyar na boses na narinig at lumingon si Siyom. Nagulat siya nang makita ang asawa na itinutulak ang kanyang may sakit na ina. Ang mas mahirap paniwalaan ay biglang inatake ang may sakit na ina. Inagaw niya ang violin ni Juna, itinapon sa sahig, at nagsalita ng mga walang kabuluhang bagay. Upang protektahan si Siyom, mabilis na tumawag si Dongjae ng ambulansya upang ibalik ang kanyang ina sa ospital. Nag-alinlangan sandali si Siyom at pagkatapos ay nagpa siya na sumama sa ambulansya bilang isang kamag-anak. Pagkaalis ng ambulansya, masama ang tingin ni Dongjae sa asawa ni Siyom. Ngunit hindi nagpakita ng kahinaan ang asawa. Determinado siyang bawiin ang kanyang asawa. Pagkatapos ibalik ang kanyang ina sa nursing home, tinanong ni Siyom ang doktor tungkol sa mga unang sintomas ng sakit na Remington. Ipinaliwanag ng doktor na ang mga taong may ganitong sakit ay madalas na may matatalas na pandama mula pagkabata, kaya marami ang nagiging artista. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, lumalabas ang mga sintomas na nagpapahina sa pandama ng pasyente. Sa huli, titigil sa paggana ang pandama at nervous system. Si Siyom ay nalungkot nang malaman na ang lahat ng ibinigay sa mga artista sa kanilang pagsilang ay biglang kukunin. Bukod pa rito, kapag nawala ang matatalas na pandama, nagiging mas agresibo ang pag-ugali ng pasyente. Naalala ni Siyom ang insidente maraming taon na ang nakalilipas nang bigla siyang atakihin ng kanyang ina. Iyon ang reaksyon ng pasyente nang lumabas ang mga sintomas. Malungkot na lumabas si Siyom sa ospital at nakita si Dongjae na naghihintay sa kanya. Bagaman di alam ni Dongjae na maaaring may sakit si Siyom, patuloy niya itong minahal ng walang pag-aalinlangan. Sinabi rin niya na kailangan lang niya ng isang salita mula kay Siyom at kaya niyang ibaon sa ilalim ng lupa ang nakakainis na asawa ni Siyom. Gayunpaman, muling tinanggihan ni Siyom si Dongjae na labis na ikinalungkot nito. Sa pagtatangkang mabawi si Siyom, sinisikap pa rin ng kanyang asawa na gawin ang lahat para muling makuha ito. Kusang loob siyang sumang-ayon sa dating asawa ni Dongjae tungkol sa programa nito. Nangako siya na siguradong hihikayatin niya ang kanyang asawa na sumali sa paggawa ng dokumentaryo. Mag-isang nanatili si Siyom sa hotel, ngunit dumating ang kanyang asawa ng mag-isa. Inamin niya na sinadya niyang dalhin ang ina ni Siyom sa orkestra at hiniling sa kanya na huwag makipaghiwalay. Paulit-ulit niyang sinabi kay Siyom na hindi lang iyon ang kanyang pagbabanta. Bagamat wala na silang dating pagmamahalan, hindi niya kayang mawala si Siyom. Naging mas determinado si Siyom at ibinalik ang mga bagahe ng kanyang asawa kasama ang isang liham. Nagpahayag siya ng desisyon na magsampa ng diborsyo sa korte at pinayuhan ang kanyang asawa na maghanap agad ng abogado. Tumanggi pa ring harapin ng asawa ang katotohanan habang naging usap-usapan sa media ang balita tungkol sa sakit ng ina ni Siyom. Nang makita ang balita, hiniling ni Dongjae sa kanyang subordinate na agad gamitin ang kanilang mga koneksyon upang alisin ang mga balita. Nagdedebate rin ang mga miyembro ng orkestra tungkol sa isyong ito, ngunit mukhang walang pakialam si Siyom. Nang magdatingan ang mga reporter para interviewin siya, inamin niya ang kalagayan ng sakit ng kanyang ina. Kasabay nito, prang kanyang sinabi na may 50% tsansa siyang mamana ang sakit. Nangako siya na kung magkasakit siya sa hinaharap, kusang loob siyang bababa sa kanyang posisyon bilang konduktor ng orkestra. Sa ngayon, malusog pa rin siya. Ang reaksyon ni Siyom ay ikinagulat ng media. Muling dumating ang kanyang asawa upang bigyang katwiran ang sarili. Sinasabing hindi siya ang naglabas ng balita tungkol sa sakit ng ina ni Siyom. Inamin ni Siyom na alam niyang hindi iyon ang gawa ng kanyang asawa. Ito ay upang hindi na siya mapagbantaan ng kanyang asawa. Labis na nasaktan ang asawa niya at ganoon din ang naramdaman ni Dongjae. Ang naglabas ng balita ay ang kumpanya ng kaibigan ni Dongjae. Sinabi niya kay Dongjae na si Siyom ang humiling na gawin nila iyon. Noon lang naintindihan ni Dongjae na matagal nang handang akuin ni Siyom ang responsibilidad para sa
sa lahat. Nag-aalala ang kanyang ama para kay Siyom, ngunit siya naman ang umaliw sa kanyang ama. Matapos mabunyag ang lihim ni Siyom, parang nabunutan siya ng tinik sa dibdib, na hindi naman masama. Tinutulungan din ni Dongjae si Siyom na harapin ang kanyang hindi disenteng asawa. Ginagamit niya ang kanyang pera at mga koneksyon upang alisin ang posisyon ng asawa ni Siyom bilang artistic director sa orkestra. Ipinahayag din niya na anuman ang gawin ng asawa sa hinaharap, gagawin niya ang lahat upang pigilan ito. Namatay ang ina ni Siyom at nagtanghal siya ng isang espesyal na musika sa puntod ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, tahimik na pinapanood siya ni Dongjae, isang mayamang investor at tagahanga ni Siyom mula sa malayo. Ang sakit ng ina ni Siyom ay hindi lamang nagdulot ng kawalan ng pakiramdam sa kanyang katawan, kundi pati na rin ng unti-unting pagkawala ng kanyang memorya. Ang mas nakababahala ay ang sakit na ito ay may genetic factor na may posibilidad na magkaroon si Siyom ng sakit na hindi bababa sa 50%. Sobrang nag-alala si Dongjae. Bilang isang tagahanga, gusto niyang maging masaya si Siyom. Pagkatapos mamatay ang kanyang ina, sinubukan ni Siyom na bumangon. Nagdesisyon siyang ilaan ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kanyang hilig sa musika bago siya magkasakit dahil sa minanang sakit. Ang mga instrumentong pangmusika na nabasa ng tubig ng mga miyembro ng orkestra ay pinalitan ng mga bago. Naiintindihan ni Siyom na hindi ito mura. Agad na bumalik si Siyom sa trabaho. Gayunpaman, sa mga miyembro ng orkestra, may mga pribadong pag-uusap tungkol sa relasyon ng kanyang pamilya. Sinabi na ang asawa ni Siyom ay hindi dumalo sa libing ng kanyang biyenan. Ang isa sa mga babaeng may relasyon sa asawa ni Siyom ay miyembro rin ng orkestra. Kamakailan, tila iniiwasan niya ang lahat. Buntis si Ajin, ngunit hindi siya masaya dahil hindi pa rin dinidiborsyo ng asawa ni Siyom ang kanyang asawa. Mas maraming problema ang asawa ni Siyom kamakailan. Sinusubukan niyang maghanap ng trabaho at nakahanap na ng bagong paaralan kung saan siya magtatrabaho. Ngunit bago pa siya makalipat, sinabihan siya ng bagong prinsipal na huwag nang pumunta. Alam ng asawa na ito ay gawa ni Dongjae. Nauna nang binalaan ni Dongjae ang lalaki na kung hindi nito didiborsyohin si Siyom, mahihirapan siya saan man siya magpunta. Bukod pa rito, nauna nang nilapitan ng dating asawa ni Dongjae ang asawa ni Siyom. Gusto ng dating asawa na gumawa ng isang dokumentaryo tungkol kina Siyom at sa kanyang asawa. Sa simula, binalak ng asawa na kumbinsihin si Siyom na pumayag na lumahok sa paggawa ng pelikula. Ngunit batay sa kasalukuyang sitwasyon, mukhang hindi matutuloy ang plano sa paggawa ng pelikula. Gayunpaman, mas naging determinado ang dating asawa ni Dongjae. Nagbanta siya na kung tatanggi ang mag-asawa na lumahok sa paggawa ng pelikula, tiyak na gagamitin niya ang pagkakataon para maghiganti. Lubos na abala si Siyom sa musika at hindi siya nasisiyahan sa nakaraang pagtatanghal ng orkestra. Hiniling niya sa lahat ng miyembro na lumahok sa isang blind audition upang suriin ang kakayahan sa musika ng lahat. Kung may sinumang hindi umabot sa isang tiyak na antas ng kalidad, aalisin sila sa orkestra. Karamihan sa mga miyembro ay hindi nasisiyahan sa desisyong ito. Kung sa bagay, lahat ng miyembro ng orkestra ay napili na. Sila ang mga taong magtatrabaho sa orkestra habang buhay. Ngunit dahil sa determinadong pag-ugali ni Siyom, wala silang magagawa kundi tanggapin ito. Galit na sinundan ni Ajin si Siyom, inaakala na siya ang pinupuntirya ni Siyom at gusto siyang alisin sa ganitong paraan. Si Siyom ay may malamig na mukha at hindi siya ganoon kamakitid ang isip. Hindi niya gagamitin ang musika na kanyang mahal para harapin ang isang homewrecker na tulad niya. Sa blind audition, inimbitahan ni Siyom si Dongjae bilang hurado at nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa kanya sa pag-aambag ng pera para sa pag-aayos ng mga instrumento. Labis na natuwa si Dongjae dahil sa wakas ay hindi na masama ang sinasabi sa kanya ni Siyom. Pagkatapos ng blind audition, nagpa siya si Siyom na alisin ang dalawang miyembro mula sa orkestra. Bilang isang mahusay na konduktor, matutukoy ni Siyom ang dahilan ng mahinang pagtatanghal ng dalawang miyembro. Hindi ito dahil sa tamad silang mag-practice, kundi dahil gumagamit sila ng droga. Upang makamit ang pagiging perpekto sa musika, nagpa siya si Siyom na huwag silang panatilihin sa orkestra. Ang hula ni Siyom ay ganap na tama. Matagal nang gumagamit ng droga ang dalawang miyembro at agad silang inaresto ng pulisya. Nakakagulat, pagkatapos arestuhin ang mga miyembro ng orkestra, pumunta ang pulisya sa opisina ni Siyom upang magsagawa ng inspeksyon. Ang dahilan ay nagsinungaling ang dalawang miyembro ng orkestra na si Siyom ang nagbigay sa kanila ng droga. Sa katunayan, nakahanap pa nga ang pulisya ng droga sa opisina ni Siyom, kaya dinala si Siyom ng pulisya. Bagamat na natili siyang kalmado at iginiit na wala siyang kasalanan, matatag ang pulisya at mukhang nagpa siya na sila na siya ang salarin matapos makatanggap ng balita. Agad na nagpadala si Dongjae ng isang mahusay na abogado upang tulungan si Siyom. Direkta pa siyang hinarap ang hepe ng pulisya na humiling na palayain si Siyom. Gayunpaman, kailangang sundin ng pulisya ang kanilang mga pamamaraan kaya hindi nila siya mapalaya. Binalaan sila ni Dongjae na makikipagkita siya sa mas mataas na opisyal ng pulisya. Sa sandaling iyon, nakipag-ugnayan si Juna, isang miyembro ng orkestra, kay Dongjae. Ibinunyag niya
niya na sa araw ng blind audition, nakita niya ang isang taong nakasuot ng helmet na pumasok sa opisina ni Seom. Ang hugis at paraan ng paglalakad ng taong iyon ay kamukha ng isang miyembro ng orkestra na nagngangalang Bongju. Hindi nagkamali si Juna, si Bongju nga ang nagpakana na pagbintangan si Seom. Si Bongju ay nagkaroon ng problema kay Dongjae matapos nitong ibunyag ang mga larawan ng pangangaliwa ng asawa ni Seom. Sa pagkakataong ito, nalaman ni Bongju na binili ni Dongjae ang orkestra para lang mapalapit sa kanyang dating kasintahan na si Seom. Para maghiganti kay Dongjae, unang ginawa ni Bongju ay lihim na itinago ang droga sa opisina ni Seom. Pagkatapos ay isinumbong niya ang dalawang miyembro ng orkestra na gumagamit ng droga. Nang maaresto ang dalawang miyembro, nakipag-ugnayan sila kay Bongju at hiniling niya na magsinungaling sila na si Seom ang nagbigay ng droga. Nang marinig ni Dongjae ang balita, agad siyang nag-utos na imbestigahan ang bagay na ito sa anumang paraan. Ayaw niyang mapunta sa gulo si Seom at ganoon din ang pag-aalala ng kanyang asawa para kay Seom. Ngunit matapos matuklasan ang pangangaliwa ng kanyang asawa, hiniling ni Seom na lumayo ito sa kanyang buhay. Gayunpaman, nang harapin ang mahirap na sitwasyon ng kanyang asawa, hindi napigilan ng asawa ang sarili at gusto siyang bisitahin sa istasyon ng pulisya. Sa kasamaang palad, sinabihan siya na may abogado na ang kanyang asawa at hindi na niya kailangan ang atensyon mula sa kanya. Sa kabila ng pagdududa ng pulisya, nanatiling matatag si Seom. Ang resulta ng pagsusuri sa buhok ay maaaring matukoy ang oras ng paggamit ng droga. Ayon sa pahayag ng inarestong miyembro, nakuha nila ang droga mula sa opisina ni Seom. Agad na ipinagtanggol ni Seom ang kanyang sarili bilang isang konduktor. Naibabahagi niya ang kalidad ng pagganap ng bawat miyembro sa pamamagitan ng kanilang paghinga. Batay sa kanyang pagsusuri sa pagganap ng dalawang miyembro, napagpasyahan niya na mayroon na silang masamang ugali bago pa man siya sumali sa Hanfin Orchestra. Gayunpaman, ang pagtatanggol na ito ni Seom ay hindi nakakumbinsi sa pulisya. Sa kabutihang palad, nakahanap si Dongjae ng isang mahalagang testigo. Isang waiter sa bar ang nakasaksi sa paninira ni Bongju kay Seom at sa pagbibigay ng droga sa dalawang miyembro. Sa pagkuha ng pangunahing testigo, idineklara si Seom na inosente at iniuwi siya ni Dongjae. Sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi si Seom. Nakita ng kanyang asawa na sumakay ang kanyang asawa sa kotse ng ibang lalaki at nakaramdam siya ng selos. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kwento. Nagplano si Seom na ganap na mag-focus sa paghahanda para sa rehearsal. Ngunit biglang napuno ang labas ng teatro ng mga puting bulaklak na may nakasulat na mga paninira tungkol kay Seom. Gawa na naman ito ni Bongju na hindi makaganti kina Seom at Dongjae. Hindi tumigil si Bongju. Nang malaman ito, agad na kumilos si Dongjae upang maglunsad ng isang kampanya sa pag-promote. Nang ibunyag ng subordinate na si Bongju ang salarin sa likod ng lahat, nagpasya pa rin siyang protektahan si Seom sa anumang paraan. Bago magkabisa ang kampanya sa pag-promote, ang sitwasyon sa media ay hindi pabor kay Seom. Ang ilang miyembro ay nagsimula ng magprotesta laban kay Seom. Upang protektahan ang orkestra, hiniling ng direktor na magbitiw si Seom habang naghahanda ang lahat para sa rehearsal. Sa labis na pagkabigo, uminom si Seom upang mapawi ang kanyang kalungkutan. Biglang tumawag si Bongju at inanyayahan siyang magkita. Lasing na si Seom at agad na pumayat. Kinaumagahan, nagising siya sa isang hindi pamilyar na lugar. Sa sandaling iyon, inihayag ng pulisya na patay na si Bongju. Nawala ng kontrol si Seom, tumingin sa kanyang mga kamay at nakita na puno ito ng dugo. Ang mas nakakakilabot ay hindi niya naaalala ang anuman pagkatapos ng pagkikita nila ni Bongju. Nagsimulang pagdudahan ni Seom ang sarili niya na baka siya ang nakasakit kay Bongju. Sa libing ni Bongju, napakababa ng estado ni Seom. Inihatid siya ni Juna pauwi at inalagaan, sinukat pa ang kanyang temperatura. Nagising si Seom pagkatapos at pumunta sa ospital. Nagdududa na siya ngayon, maaari ba siyang mawala ng memorya dahil sa minanang sakit? Upang kumpirmahin iyon, pagkatapos mag-atubili, sa wakas ay sumailalim si Seom sa pagsusuri ng dugo. Ang resulta ng pagsusuri ng dugo ay mangangailangan ng oras. Bumalik si Seom sa bahay na may hindi mapakaling pakiramdam. Niyakap ni Juna si Seom na may nag-aalalang mukha. Sa buong orkestra, walang nag-aalala sa konduktor na ito maliban kay Juna. Sinabi ni Juna kay Seom na mula nang malugi ang kumpanya ng kanyang ama, si Seom na ang naging inspirasyon niya upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap sa musika. Kaya, higit kaninuman, nais niyang malagpasan ni Seom ang mga pagsubok. Ang pinaka nag-aalala para kay Seom ay si Jungjae. Dahil sa mga problemang dulot ni Seom, ang orkestra ay nababalot sa mga chismis. Ang presyo ng stock ng kumpanya ay patuloy na bumababa. Si Jungjae at ang mga shareholders sa likod nito ay nahaharap sa malaking pagkalugi. Hiniling ng mga shareholders na panagutan ni Jungjae ang problema at agad siyang pumayag na sasagutin ang lahat ng pagkalugi. Ibinigay ng assistant kay Jungjae ang balita na pumunta si Seom sa ospital. Agad niyang kinansela ang lahat ng pulong at tumakbo sa hotel ni Seom. Nagkataon na nakilala ni Jungjae ang detective na nag-imbestiga sa kaso. Natagpuan ng pulisya ang mga marka ng karayom sa bangkay ni Bongju. Kaya, pinaghihinalaan nila na ang insidente ay sinadyang ginawa ng isang tao. Si Seom ang huling taong nakipag-ugnayan kay Bongju. Kaya, siya ang naging pinakamalaking suspect ng pulisya. Sa kanyang estado, si Seom ay bumalik sa hotel na may gulong isipan. Gustong puntahan ni Jungjae si Seom upang aliwin siya, ngunit pagkatapos mag-atubili, tumigil siya. Natakot siya na baka tanggihan na naman ni Seom ang kanyang pag-aalala. Habang ang orkestra ay humaharap sa panganib na mabuwag, maraming miyembro ang nagbitiw.
Sinubukan ni Siyum na hikayatin at personal na makipag-ugnayan sa mga miyembrong nagbitiw at inanyayahan silang bumalik sa grupo. Handa pa siyang bawasan ang kanyang sariling sweldo upang taasan ang sweldo ng mga miyembro. Dahil sa pagsisikap ni Siyum, bumalik ang lahat ng miyembro na nagbitiw. Bukod pa rito, personal na pumunta si Siyum sa isang film at television production company. Pumayag siya sa planong dokumentaryo na iminungkahi ng kumpanya noon. Gayunpaman, umaasa siyang ang focus ng pelikula ay hindi sa kanya at sa kanyang asawa, kundi sa Hanfin Orchestra. Kasabay nito, gusto niyang mag-interview ang kanyang asawa para sa pelikula. Nangako rin si Siyum na 3 araw bago ipalabas ang pelikula, ibubunyag niya ang kanyang diborsyo, na tiyak na makakakuha ng maraming atensyon. Kasabay nito, nagbigay si Siyum ng isang espesyal na kahilingan sa may-ari ng production company. Tungkol ito sa kanyang plano na i-anunsyo ang kanyang diborsyo. Hiniling niya na huwag itong ibunyag kaninuman, kasama na ang kanyang asawa at si Dongjae. Dahil hindi pumayag ang kanyang asawa sa diborsyo, sa pamamagitan ng kasunduan, balak ni Siyum na magsampa ng kaso sa korte. Kaya naman, kumonsulta ang kanyang asawa sa isang abogado. Umaasa siyang mapapatagal ang proseso bago magsimula ang diborsyo. Nang marinig ang balita na gagawa si Siyum ng dokumentaryo tungkol sa orkestra, agad na pumayag ang kanyang asawa na maging interviewee sa pelikula. Tinupad ng may-ari ng production company ang kanyang pangako at hindi ibinunyag ang plano ni Siyum tungkol sa diborsyo. Nang makita ng kanyang asawa ang script, umiti lang ito ng mapait. Nang malaman ng assistant ang tungkol sa plano ng paggawa ng pelikula, agad niya itong iniulat kay Dongjae. Galit si Dongjae dahil ayaw niyang makita ang babaeng gusto niya nakasama sa isang pelikula ang ibang lalaki kahit paasawa pa niya ito. Gabi na at hindi na napigilan ni Dongjae ang sarili at pumunta sa hotel ni Siyum. Direkta niyang hiniling kay Siyum na huwag gawin ang dokumentaryo. Agad na tumanggi si Siyum, nananatiling malamig ang pakikitungo kay Dongjae. Sanay na si Dongjae sa ganitong pagtrato sa kanya ni Siyum noon pa man, ngunit hindi pa rin niya maiwasang mag-alala para sa kanya. Iminungkahi pa niya na sana ay umalis si Siyum sa orkestra. Kung pipiliin niyang umalis, wala nang magiging problema sa kanyang buhay. Ngunit nanatiling matatag si Siyum sa kanyang pagtanggi sa kabila ng kanyang kasalukuyang kalusugan. Dahil sa panganib ng minanang sakit na maaaring mangyari anumang oras, gusto niyang bigyan ng perpektong pagtatapos ang kanyang karera sa musika. Ang mga salita ni Siyum ay nagdulot ng kalungkutan kay Dongjae. Gaano man niya kamahal si Siyum, ganoon din ang sakit na kanyang nararamdaman. Ang documentary project ay naka-schedule na at ang asawa ni Siyum ang gaganap sa papel bilang interviewee ayon sa orihinal na plano. Sa panahon ng shooting, gusto ng asawa na gamitin ang pagkakataong makipag-ugnayan kay Siyum. Ngunit lagi siyang umiiwas sa kanyang asawang nangaliwa. Matagal na siyang walang inaasahan mula rito. Sa interview, binanggit ng asawa ang minanang sakit na maaaring makuha ni Siyum. Sa harap ng kamera, hayagang nangako si Siyum na kung lilitaw ang mga sintomas, kusang loob siyang magbibitiw. Sa panahon ng shooting kasama ang orkestra, ang tingin ng asawa ay palaging nagpapalit-palit kina Siyum at Ajin. Nagsisimula nang lumaki ang tiyan ni Ajin. Sa puntong ito, kinailangan ding magdesisyon ng asawa. Ipinadala ng assistant ang mga larawan mula sa set kay Dongjae. Nang makita niya ang mga ito, hindi maganda ang kanyang ekspresyon. Hindi tigil sa pagpapaalala ang dating asawa ni Dongjae. Binibigyang diin na ginagamit lang ni Siyum si Dongjae. Kung hindi sana siya makapagpanggap na may damdamin pa sa kanyang dating asawa sa dokumentaryo. Matapos marinig ito, lalo pang nainis si Dongjae. Alam niya ang iniisip ni Siyum, ngunit alam din niya na ginagawa ng kanyang dating asawa ang lahat para makabalik sa kanya. Matagal na siyang nagsasawa sa pagmamagaling ng kanyang dating asawa. Matapos ang shooting, pumunta ang asawa upang hanapin si Siyum at masayang ibinunyag ang isang bagay. Nangyari ang mga bagay kay Siyum nang makilala niya si Dongjae sa reception desk ng hotel. Nang panahong iyon, dumating ang kanyang asawa upang ibigay ang pirmahang diborsyo nang makita niya si Siyum na lumabas at tinawag si Dongjae, "Darling," at tinanong siyang kunin ang kanyang sapatos. Nagmadaling umalis si Dongjae, ngunit nag-alala at bumalik, ngunit hindi na niya nakita si Siyum. Binalaan ni Dongjae si Siyum na kung hindi niya matandaan na nakita nila sa lobby ng hotel, hindi iyon dahil sa alak. Binalaan din niya si Siyum na kung magsisimula ang mga sintomas, dapat siyang umalis sa entablado. Ito ang magiging huling konsyerto niya. Walang sinabi si Siyum, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala at ma-stress sa loob. Bago ang konsyerto, sobrang kinakabahan si Siyum, ngunit bumalik siya sa kanyang sarili at lumabas sa entablado sa ilalim ng tingin ng lahat. Sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang paalala ng kanyang asawa. Pagkatapos ng ilang sandali ng konsyerto, biglang nagsimulang makakita si Siyum ng mga ilusyon at pagkatapos ay nawala ng malay sa entablado. Matapos dalhin sa emergency room ng ospital, mabilis na nagising si Siyum. Ngunit sa oras na ito, kumalat na sa telebisyon ang balita na maaaring mayroon siyang sakit na paglipat. Si Dongjae ang pinaka nag-aalala para kay Siyum. Nakakalungkot na kahit mayroon siyang daan-daang bilyong halaga ng kayamanan, hindi niya rin matutulungan si Siyum labanan ang sakit na ito. Kinabukasan, sinamahan ni Dongjae si Siyum pauwi at kumain kasama ang kanyang ama. Sa pagtingin sa pamilyar na silid, nagsimulang tumindi ang kalungkutan ni Siyum. Ayaw niyang sundin ang yapak ng kanyang ina, ngunit tila panig sa direksyong iyon ang kapalaran. Habang nakaupo sa teatro, naisip niya ang kanyang pangako sa kanyang asawa. Kapag lumitaw ang mga senyales ng isang gumagalaw na sakit, kusang bababa si Siyum sa orkestra. Kinabukasan, nakatanggap ang direktor ng isang liham ng pagbibitiw mula kay Siyum. Nang marinig ang balita ng pagbibitiw
pagbibitiw ni Seom, sabay-sabay na nagmadali ang kanyang asawa at si Dongjae papunta sa hotel. Upang protektahan ang privacy ng bisita, hindi pinayagan ng hotel ang kanyang asawa na makapasok. Dahil si Dongjae ay isang malaking shareholder ng hotel, maaari siyang pumasok ng direkta. Nagbanta rin si Dongjae sa asawa ni Seom na kung ayaw nitong kalagkarin palabas, umalis na ito ng mabilis. Hindi nakita si Seom sa silid ng hotel. Hinanap din siya ng mga tauhan ni Dongjae sa lahat ng dako, ngunit walang balita. Nagmamadaling nakipag-ugnayan si Dongjae sa Chief of Police sa pag-asang matutulungan siyang mahanap si Seom. Nagmaneho ang asawa papalabas sa tindahan ng instrumentong pangmusika ng kanyang biyenan dahil gusto niyang malaman kung nasa bahay ba ng biyenan niya ang kanyang asawa. Nakalulungkot, alam na ng biyenan ang intensyon ng kanyang anak na babae na makipagdiborsyo. Bagaman hindi malinaw kung bakit, matatag siyang kumampi sa kanyang anak at hiniling sa kanyang manugang na huwag nang bumalik doon. Matapos magtanong sa maraming lugar, sa wakas ay nahanap ni Dongjae ang kinaroroonan ni Seom. Dali-dali siyang nagmaneho patungo sa isang malayong bayan. Ngayon, nag-iisa si Seom sa parke ng bayan. Sa harap niya ay isang malaking lawa na nagpapaalala kay Seom sa mga taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, humarap siya sa isang katulad na walang pag-asang sitwasyon at halos gusto niyang lumapit sa kamatayan. Nang mahanap si Seom, dali-daling lumapit si Dongjae at niyakap ang babaeng mahal niya. Ano man ang mangyari, hindi niya maaaring mawala si Seom. Dinala ni Dongjae si Seom pabalik sa hotel. Gusto niyang mag-isa at tahimik kaya umaasa siyang umalis na si Dongjae. Magpumilit na mananatili si Dongjae sa kanya, hindi niya hahayaang mag-isa ang babaeng mahal niya. Maagang-maaga kinabukasan, tinawag ni Dongjae si Seom para mag-almusal. Sinabi rin niya na ang isa sa mga putahe sa almusal ay tinatawag na makipag-date sa akin. Nang marinig ito, naalaala ni Seom ang maraming taon na ang nakalilipas. Sinabi rin ni Dongjae ang ganoong bagay pagkatapos siyang iligtas. Ngayon sinasabi niya ang parehong bagay, hindi na tumanggi si Seom, kundi sinundan si Dongjae sa kagubatan upang mag-relax. Mayroong cable car na paningin sa kagubatan at sinamantala ni Dongjae ang pagkakataong hawakan ang kamay ni Seom. Hindi rin tumanggi si Seom. Sa loob ng cable car, ang mga mata ni Dongjae ay nakatingin kay Seom. Naramdaman niyang ang ganda ni Seom ay mas maganda kaysa sa ano pa mang bagay sa mundo. Habang umiinom ng malamig na tubig, napansin ni Dongjae na mailamig na lumabas sa labas ng tasa ni Seom. Dali-daling ibinalot ni Dongjae ang tasa sa isang panyo at ibinigay ito kay Seom. Bastapi masaya si Seom, handa siyang ibigay ang anuman. Habang naglalakad ang dalawa, isang aso ang tumakbo at bumalot kay Seom. Nang makita ang tuta, nakipaglaro si Seom dito at ngumiti sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon. Dahil dito ay nakahinga ng maluwag si Dongjae. Sa gabi, tuluyan nang nakatulog si Seom sa sofa sa hotel. Inilagay ni Dongjae ang biniling lata ng beer. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid upang kunin ang isang kumot para ipantakip sa kanya. Aksidente niyang natuklasan na ang basurahan sa tabi niya ay puno ng mga ginusot na papel. Pinunot ito ni Dongjae at nakita niyang isang liham ng pagpapakamatay ang isinulat ni Seom para sa kanyang ama. Tinanong ni Dongjae si Seom tungkol dito at hindi niya ito tinanggihan. Napagtanto ni Dongjae na kaya pala napakaamo ni Seom sa kanya ngayon ay dahil naisip na niya ang pag-alis. Ang pagiging maamo niya ngayon ay ang huling regalo na ibinigay niya sa kanya. Gaya ng dati, mayabang na inutusan ni Dongjae si Seom na mabuhay ng maayos. Sa kabilang banda, malungkot si Seom. Gusto rin niyang mabuhay, ngunit kapag nagkaroon siya ng sakit na paglipat, kahit mabuhay siya, magiging halimau siya dahil sa pagkawala ng kanyang memorya at kakayahang gumalaw. Ang kanyang ina ay naging ganoong uri ng tao at ayaw ni Seom na maranasan ng kanyang ama ang parehong sakit muli. Kaya sa halip na mabuhay ng walang dignidad, mas mabuting iwan na lang ang mga alaala. Maghanap ng kaginhawaan habang kaya pa niyang maging sarili niya. Sa harap ni Dongjae, hindi maiwasan ni Seom na umiyak. Sa pagmamasid sa sakit ng minamahal na babae, hindi na iwasan ni Dongjae na lumuha. Pagkatapos, niyakap niya si Seom. Kung kaya lang niya, handa siyang ipagpalit ang lahat para kay Seom. Nang iniuwi si Seom, seryosong sinabi ni Dongjae kay Seom. Kung gusto niya ng paggamot, sisiguraduhin niyang makakakuha siya ng paggamot saan man iyon. Kung gusto ni Seom na maglakbay, sasamahan din siya ng walang pag-aalinlangan. Sana ay mapag-isipan itong mabuti ni Seom. Sa buhay na ito, maliban kay Seom, wala siyang naging relasyon sa iba pang mga babae. Sa paghihikayat ni Dongjae, sinubukan ni Seom na bumangon muli. Pagkatapos, sinimulan niya ang kasunduan sa diborsyo sa kanyang asawa. Ipinahayag din niya sa abogado na handa siyang sumang-ayon sa lahat ng kondisyon na ibinigay ng kanyang asawa. Kahit na malapit na ang diborsyo, nag-aalala pa rin ang kanyang asawa para kay Seom. Ayaw niyang masaktan muli ang kanyang asawa. Walang intensyon si Seom na makipagnegosasyon sa kanyang asawa hanggang na isasagawa ang kasunduan sa diborsyo. Ayaw na niyang makita ang negatibong lalaki ito muli. Nagpa siya si Seom na aalis, kaya tinanong niya ang kanyang matalik na kaibigan na alagaan ang kanyang ama. Ang mga miyembro ng orkestra ay nag-aalala para kay Seom at gusto rin nilang panatilihin ang mahusay na konduktor na ito. Maliban kay Ajin, nagsimula siyang bumili ng mga damit ng sanggol. Ngunit nang makita niya ang ibang mga buntis na kasama ang kanilang mga asawa, labis siyang naapektuhan. Maliban kay Dongjae at sa kanyang ama, ang pinaka nag-aalala para kay Seom ay si Juna. Nang marinig ang balita ng pagbibitiw ni Seom, napaiyak si Juna. Noong bata pa siya, iniwan siya ng kanyang ina at ngayon ay
iniiwan din siya ng idolo na pinakahinahangaan niya. Uminom si Juna upang lunurin ang kanyang kalungkutan at lumapit sa kanya ang assistant ni Siyom para aliwin siya. Nahulog ang loob ng assistant kay Juna at sinamantala ni Juna ang pagkakataong lapitan ang lalaking ito. Nang gabing iyon, pumunta silang dalawa sa hotel upang magdiwang. Matapos ang isang gabing puno ng pagnanasa, kinabukasan habang natutulog ang assistant, tahimik na binuksan ni Juna ang kanyang telepono. Hindi pa nagtatagal, narinig ni Juna na lihim na iniulat ng assistant ni Siyom ang sitwasyon ni Siyom kay Dongjae. Napagtanto niyang may malapit na relasyon ang assistant sa chairman. Nang ipahayag ng assistant kay Juna na posibleng umalis si Siyom kasama ang chairman na si Dongjae, nang marinig ito, nagmamadaling hinanap ni Juna si Siyom at hiniling sa kanyang manatili. Habang nag-uusap ang dalawa, nagmamadaling lumapit ang ama ni Siyom na may dalang resulta ng blood test at sinabing ang resulta ay nagpapakita na si Siyom ay talagang nalason. Kinuha ni Juna ang kanyang telepono. Kagabi ay kinunan niya ng litrato ang usapan sa cellphone sa pagitan ng assistant at ni Dongjae. Sa mensahe, malinaw na ang assistant ay ang taong inilagay ni Dongjae sa tabi ni Siyom. Ibinigay din niya ang kape at cake ayon sa utos ni Dongjae. Tinanong ni Siyom si Dongjae tungkol dito. Pinaghihinalaan niya na nilason siya ni Dongjae. Ang layunin ay gawin siyang hindi makapag-isip ng normal at bumalik sa kanya. Inamin ni Dongjae na talagang inilagay niya ang isang tao sa tabi ni Siyom. Ngunit nang dumating sa paglason, nagsinungaling si Dongjae. Pumunta si Siyom sa ospital para sa isang pagsusuri at ipinakita ng mga resulta na ang ganitong mga ipinagbabawal na sangkap ay maaaring magdulot ng amnesia at kawalan ng balanse sa mga paa. Ito ay katulad ng mga sintomas ng sakit na hereditary. Tila may sadyang gumagawa para magmukha siyang may sakit na hereditary. Bagaman pinaghihinalaan si Dongjae, ipinadama sa kanya ng saloobin ng lalaking ito na hindi siya ang may sala. Siguro may ibang gustong lasonin siya. Bigla naisip ni Siyom ang mga taong nagdala ng pagkain sa kanya noong bumalik siya sa orkestra. Tila lahat ng tao sa paligid niya ay maaaring maging suspect. Kahit ang kanyang asawang hihiwalayan ay hindi nakaligtas sa hinala. Ang kanyang asawa ay nagbigay sa kanya ng kape at pagkain. Dinala ni Siyom ang lahat ng ito sa ospital at hiniling sa kanilang suriin kung may nakalalasong sangkap. Si Dongjae ay may sariling mga kalkulasyon ngayon. Wala nang huling mawala ng malay si Siyom sa isang pagtatanghal. Madalas na nakikipag-ugnayan si Dongjae sa isang abogado. Umaasa siyang ipahayag na may problema sa utak si Siyom at mabigyan ng kustodya ng kanyang asawa. Ngunit hindi madaling gawing iyon. Isa sa pinakamahalagang bagay ay ang makuha ang sertipiko ng diagnosis ni Siyom para sa sakit na hereditary. Gayunpaman, sa bagay na ito, tila tiwala si Dongjae at sinabing pabilisin ng abogado ang proseso. Matapos makipagkita sa abogado, pumunta si Dongjae upang makipagkita sa doktor dahil gusto niyang malaman ang kalagayan ng kanyang asawa. Sinabi ng doktor kay Dongjae na magtatagal ang resulta ng pagsusuri ni Siyom. Bahagyang nagulat si Dongjae, hindi niya inaasahan na magpapatingin sa kalusugan ang kanyang asawa. Kasabay nito, sinabi ni Dongjae sa doktor na kapag mayroon ng resulta, sa kanya muna ito ipaalam. Karamihan sa mga miyembro ng orkestra ay nag-aalala para kay Siyom. Si Juna ang unang tumayo at nagbigay ng ideya na ibalik si Siyom sa orkestra. Hiniling ni Juna sa mga miyembro na pirmahan ang isang pangkalahatang liham na tumatanggi sa pagbibitiw ni Siyom. Sa hindi inaasahang pagkakataon, halos lahat ng miyembro ng orkestra ay pumirma. Para sa kanila, si Siyom ay hindi lamang isang mahusay na konduktor kundi isang gabay at mabuting kaibigan. Bukod sa lagda, si Juna at ang iba pa ay kusa ring hinanap si Siyom. Inaasahan nilang babalik siya sa orkestra sa lalong madaling panahon. Sa simula ay tumanggi si Siyom, bagaman hindi pa nasusuri ang kanyang sakit. Ngunit sa kanyang kasalukuyang pisikal na kalagayan, hindi siya angkop na tumayo sa entablado upang magkumpas ng orkestra. Ngunit sunod-sunod na hinikayat ng mga miyembro, si Siyom na tinatanggap nila ang kanyang pagiging di perpekto. Sa pagtingin sa pinagsamang lagda sa kanyang kamay, kusang nag-atubili si Siyom. Kinabukasan, natuklasan ng mga miyembro na nakabalik na si Siyom. Ipinagtapat din niya sa direktor ng orkestra na mananatili lamang siya hanggang sa matapos ang susunod na pagtatanghal ng orkestra. Nang marinig ang huling paalam na iyon sa orkestra at masaksihan ang pagbabalik ni Siyom, ang gilid ng labi ni Ajin ay puno ng kakaiba. Walang pakialam si Siyom, napansin niyang hindi na naitago ni Ajin ang kanyang pagbubuntis. Kaya pinaalalahanan niya itong mas bigyang pansin ang sarili niya kaysa sa magselo sa kanya. Ang dapat niyang pagtuunan ng pansin ngayon ay ang bata sa kanyang tiyan. Sa pagtingin sa kakabililang na mga damit ng sanggol, ang mukha ni Ajin ay puno ng kabangisan. Upang protektahan ang bata sa kanyang tiyan, gagawin niya ang lahat. Ipinaliwanag ni Dongjae kay Siyom na hindi siya at hindi maaaring lasunin siya. Dahil nag-aalala siya para kay Siyom, nais ni Dongjae na kumuha ng bodyguard para sa kanya at imbestigahan ang may kagagawa ng paglason. Tumanggi si Siyom, marahil ay hindi si Dongjae ang may sala. Gayunpaman, ngayon ay hindi siya naglalakas loob na madaling magtiwala sa ibang tao. Hiniling ni Siyom sa kanyang assistant na magbitiw. Natuklasan ni Siyom na ang assistant ay ang taong inilagay ni Dongjae sa tabi niya upang protektahan si Siyom. Hiniling ni Dongjae sa assistant na iulat sa kanya ang mga ginagawa ni Siyom anumang oras.
Kasabay ng kanyang pagbibitiw, sinabi ng assistant kay Siyum na ginagawa ni Dongjae iyon dahil nag-aalala siya para sa kanya. Pagkatapos magbitiw, sinubukan ng assistant na kausapin si Juna. Bagaman pareho silang may damdamin para sa isa't isa, nagsalita si Juna ng walang awa. Ayaw na niyang makita ang assistant. Para sa kanya, walang sinuman ang pinapayagang saktan si Siyum. Tumawag ang doktor kay Siyum upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa pag-imbestiga ng kanyang asawa tungkol sa kalagayan ni Siyum. Nararamdaman ng doktor na mayroong mali sa sitwasyon. Nadama rin ni Siyum na mayroong kakaiba. Marahil ay may pinaplano ang kanyang asawa sa likod niya. Lalong lumalaki ang tiyan ni Ajin at iniisip ng mga miyembro ng orkestra na tumaba siya kamakailan. Ngunit formal na inamin ni Ajin na siya ay buntis, na nagdulot ng chismis sa mga miyembro ng orkestra sa likod niya. Pinaghihinalaan nilang lahat na maaaring ipinagbubuntis ni Ajin ang anak ng asawa ni Siyum. Isa sa mga miyembro ng orkestra na kaibigan ng asawa ay nagtanong sa kanya tungkol dito at nagkunwari siyang walang alam. Gayunpaman, pagkatapos noon, labis na nagalit si Jungjae at hinanap si Ajin. Tinatanong siya kung bakit niya inamin ang kanyang pagbubuntis. Ayaw ni Jungjae na malaman ng lahat ang tungkol sa kanyang pagtataksil. Hindi nagpakita si Ajin ng kahinaan. Hangga't ligtas na maipanganak ang bata, hindi siya natatakot sa mga chismis ng mga tao. Hindi pa rin sumusuko si Jungjae. Umaasang aalis si Ajin hanggang maiiwasan niya ang iskandalo. Hindi rin siya nahihiya na bigyan si Ajin ng kaunting pera. Hindi kulang si Ajin sa pera kaya binalaan niya si Jungjae na kung maglakas loob siyang hadlangan siya, gagawin niya ang lahat upang pagbayarin ito. Nakatanggap si Siyum ng mensahe mula sa ospital na kinumpirma ng mga resulta ng pagsusuri na walang ipinagbabawal na sangkap sa kape at pagkain na ipinadala ni Jungjae. Kasabay nito, pinaalalahanan ng doktor si Siyum na ang ipinagbabawal na sangkap ay walang kulay at walang amoy, kaya maaaring ihalo ito sa hindi nakakaing likido. Sa pagtingin sa pabango sa mesa, nagulat si Siyum. Tila may bahagyang bingot sa bote ng pabango na ibinigay sa kanya ng kanyang asawa. Sa pag-alala sa mga salita ng kanyang asawa, lalo pang nagduda si Siyum sa lalaking ito. Ang film crew ng dokumentaryo ay nag-interview sa kanyang asawa. Sa harap ng kamera, gumawa ang kanyang asawa ng 1 kilos ng pagdarasal at sinabing nagdarasal siya araw-araw na sana ay hindi magkasakit si Siyum ng sakit na paglipat. Nakakagulat, habang ini-interview, biglang nabasa ng reporter ang balita ng diborsyo ni Siyum. Kasabay nito, mabilis na ipinalabas ang dokumentaryo tungkol kay Siyum at sa orkestra. Ito rin ay isang promotional na estratehiya para sa film at television company ng kaibigan niyang si Dongjae. Dati, pumayag si Siyum na payagan ang direktor na mag-post ng eksklusibong balita. Nagkokondak si Siyum ng orkestra para mag-ensayo, ngunit bigla siyang hinila palabas ng kanyang asawa. Tinanong niya kung bakit nalantad ang diborsyo. Nagtaka si Siyum, ngayon na napagkasunduan na ang diborsyo, bakit nag-aatubili pa ang kanyang asawa? Naniniwala siya na naghihintay lang ang kanyang asawa na magkasakit siya ng sakit na paglipa. Kapag na-diagnose na siya, magagawa ng kanyang asawa ang anumang gusto niya sa kanya. Binalaan ni Siyum ang kanyang asawa na hindi niya hahayaang makamit nito ang layunin. Mabilis na nakarating ang balita ng diborsyo kay Ajin. Mumiti si Ajin at bumati. Ngayon, sa wakas ay mayroon na siyang pagkakataon. Walang pakialam na binalaan ni Jungjae si Ajin na huwag na siyang abalahin muli. Kung sasadyaing ulitin ni Ajin, ipaglalaban niya ang karapatan sa pagiging magulang sa anumang halaga. Pumunta ang pulis upang hanapin si Siyum. Dati, isang miyembro ng orkestra ang nagkaroon ng aksidente. Pinaghihinalaan ng pulis si Siyum, ngunit ngayon ay nalaso na si Siyum. Kaya pinaghihinalaan ng pulis na ang naglason at ang nanakit sa miyembro ng orkestra ay isang tao. Kaya umaasa silang makikipagtulungan si Siyum at magbibigay ng pahiwatig. Direktang sinabi ni Siyum na pinaghihinalaan niyang ang kanyang asawa ang lumason sa kanya. Hindi alam ni Siyum na nagtatago si Dongjae malapit at nakikinig sa usapan. Kaya maaaring hindi ang kanyang asawa ang lumason sa kanya. Kasalukuyang pinupunan ni Ajin ang kanyang maternity handbook. Ang kanyang grupo ng dugo ay Urigi. Nang gabing iyon, inatake si Jungjae mula sa likod gamit ang isang hiringgilya. Tila nawawalan na ng kontrol ang lahat. Nakatanggap si Siyum ng balita at nagmamadaling pumunta sa ospital. Sa resulta sa ospital, sinabi ng doktor na mayroon ding ipinagbabawal na sangkap sa dugo ni Jungjae at ito ay kapareho ng kay Siyum. Ang mga tao sa paligid ni Siyum ay sunod-sunod na nagkaroon ng aksidente mula nang sumali siya sa orkestra. Naniniwala si Siyum na ang salarin ay dapat na isang miyembro ng orkestra. Ipinakita ng impormasyon sa investigasyon na mayroong 3 kababaihan na may grupo ng dugo na Gi sa kanila, lalo na si Ajin at Juna mula sa orkestra. Ipinagbigay alam ni Siyum sa pulisya ang kanyang mga hinala at agad na sinubaybayan ng pulisya ang 3 taong ito. Pagkatapos ng pagsusuri, nakakita ang pulisya ng isang kahina-hinalang punto. Hindi direktang sinaktan ng salarin si Siyum, sa halip ang salarin ay nais na unti-unting malason si Siyum. Tila hindi nagmamadali ang salarin na saktan si Siyum. Ayon sa relasyon ng 3 suspect kay Siyum, napansin ng pulisya na si Ajin ang pinakahina-hinala. Sa kasamaang palad, matapos ang maraming araw ng pagsubaybay, walang nakitang kahina-hinalang gawi ang pulisya mula sa 3 babaeng may grupong dugugi. Dahil sa paghahanap sa salarin, naubos ang lakas ni Siyum. Sa sandaling ito, ang lumabas sa kanyang isipan ay ang imahe ni Dongjae na nagmamalasakit sa kanya. Bagaman maraming beses nang tinanggihan ni Siyum si Dongjae, hindi siya sumuko sa panliligaw. Sa unang pagkakataon, kusang loob na humingi si Siyum ng tulong kay Dongjae. Sa totoo lang, bago pa man magsalita si Siyum, lihim nang nag-imbestiga si
si Dongjae. Naghanap siya ng impormasyon tungkol sa lahat ng laboratorio na nagmamay-ari ng ipinagbabawal na sangkap at naghanap ng mga pahiwatig nito buong gabi. Nagtitiwala si Seom na makakatulong si Jeonjae na mahuli ang salarin kaya hindi siya mapapahamak. Nagpunta si Seom kay Jeonjae kung sakaling may masamang mangyari sa kanya, umaasa siyang mag-aalaga siya sa kanyang ama at matalik na kaibigan. Hindi nagsalita si Jeonjae, ngunit mabilis siyang nagpadala ng bodyguard para bantayan ang shop ng instrumentong pangmusika ng ama ni Seom. Nagpasya rin si Seom na mag-resign bilang konduktor pagkatapos ng performance. Nagpapasalamat siya sa mga miyembro ng orkestra sa pagkakaroon ng pagkakataong magkasama-sama. Ngunit laging may araw na matatapos ang labanan at umaasa si Seom na sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, makakahanap siya ng kapayapaan sa ibang lugar maliban sa musika. Nang marinig ito ng mga miyembro, hindi na nila siya hinawakan. Gusto nilang makita na malalampasan ni Seom ang lahat. Sinabi rin ni Seom na tinanggihan ng direktor ang pagbibitiw ng assistant. Dati, ang assistant ay lihim na nag-ulat ng lahat ng nangyayari kay Seom kay Dongjae na nagalit kay Seom. Ngunit pinahahalagahan niya ang kakayahan ng assistant sa trabaho. Kaya binaliwala ni Seom ang mga naunang pagkakamali nito. Narinig ni Duna ang eksenang ito. Tila interesado si Duna sa desisyon ni Seom na huwag tanggalin ang assistant. Sa pag-ensayo, hindi makapag-focus si Duna kaya kinailangan siyang tawagin ni Seom sa isang silid para punahin. Nagtaka si Seom kung bakit ganoon na lang ang pagkawala ng focus ni Duna. Imumungkahi ni Duna na lumabas kasama si Seom pagkatapos nilang uminom ng kalahating bote. Tinanong ni Duna si Seom kung bakit gusto niyang panatilihin ang assistant. Higit pa rito, pinaghihinalaan ni Duna na baka ang assistant ang lumason kay Seom. Umiling si Seom, sigurado siyang hindi masamang tao ang assistant. Sinabi ni Seom kay Duna na huwag siyang masyadong alalahanin. Sinabi ni Duna ang kanyang iniisip noong bata pa siya. Iniwan si Duna ng kanyang biological na mga magulang at pagkatapos ay ang kanyang mga adoptive na magulang na nagdulot sa kanya ng pag-iisip tungkol sa pag-alis. Sa panahong iyon, narinig niya ang violin performance ni Seom sa telebisyon. Ito ang pinakamalakas na himig na narinig ni Duna. Dahil sa melodya, tinalikuran ni Duna ang kanyang intensyon at kinalimutan ang katotohanang inabandona siya ng mga mahal sa buhay. Nagsimula rin sa araw na iyon, ipinangako ni Duna sa sarili na sa hinaharap, kailangan niyang tumayo sa isang entablado kasama si Seom. Para sa kanya, si Seom ay hindi lamang ang sagisag ng mga pangarap kundi pati na rin isang moral na suporta. Matapos makaranas ng kaguluhan tungkol sa sakit sa paggalaw, sa wakas ay bumalik si Seom sa orkestra. Hindi matanggap ni Duna na umalis siya muli. Nakiusap si Duna kay Seom na kung aalis siya, isama na rin niya siya. Wala siyang hininging iba, umaasa lamang na hindi iiwanan ni Seom ang kanyang sarili. Ang mga salita ni Duna ay nagmula sa puso, na nag-iwan kay Seom na walang masabi. Kinagabihan, inihatid ni Seom si Duna sa bahay na lasing. Ang kwarto ni Duna ay nababalutan ng mga litrato ni Seom. Mukhang si Seom ay talagang napakahalaga kay Duna. Naalala ni Seom kung paano siya inalagaan ni Duna sa panahong ito at tinulungan niya itong takpan ng kumot. Kung kaya niya, umaasa rin siyang hindi niya kailanman may iwan ang kanyang tagahanga. Pagkatapos magpuyat buong gabi, sa wakas ay nakahanap si Dongjae ng clue mula sa dinala niyang mga dokumento. Isang anomalya ang natagpuan sa datos mula sa isa sa mga laboratorio na mayroong pinagbabawal na substansya. Kaya, ipinagbigay alam ito ni Dongjae sa pulis. Sa pagsunod sa bakas, natagpuan ng pulisya ang isang mananaliksik sa laboratorio. Pagkatapos ng bawat eksperimento, may kaunting nawawala sa ipinagbabawal na substance. Ipinapakita nito na malinaw na ninanakaw ng lalaking ito ang ipinagbabawal na substance. Sinabi ni Dongjae kay Seom ang balitang ito, ngunit walang maalala si Seom tungkol sa mananaliksik na ito. Bago matukoy ang salarin, iginiit ni Dongjae na samahan si Seom papunta sa trabaho araw-araw. Nang makita niya ang logo ng orkestra, biglang naalala ni Seom. Ilang araw na ang nakalipas, nakita niya ang poster ng laboratorio na may ipinagbabawal na substance. Ito ay nasa isang desk calendar at ang desk calendar na iyon ay nasa kwarto ni Juna. Pagkatapos ay naisip ni Seom ang nangyari noong gabing inuwi niya si Juna. Nakita ni Seom ang isang sugat sa balikat ni Juna. Lubos na nabigla si Seom dahil si Juna, na laging nagsasabing gusto siyang sundan, ay isang mananakit pala talaga. Pagkatapos halughugin ang opisina ni Juna, natagpuan ni Dongjae ang bote ng ipinagbabawal na substance. Nang gabing iyon, nag-iimpake na rin si Juna at tila handa nang umalis. Ngunit naharang siya ng nobyo ng kanyang kasama sa kwarto. Ang nobyong ito ay ang mananaliksik sa laboratorio na minamanmana ng pulisya. Lumabas na dati nang nasaksihan ni Juna ang pangangaliwa nito. Pagkatapos, hindi ito sinabi ni Juna sa kanyang kasama sa kwarto. Sa halip, ginamit niya ito para hingin ang tulong nito na magnakaw ng ipinagbabawal na substance mula sa laboratorio. Nang tanungin siya kung ano ang ginawa niya sa mga gamot, hindi sumagot si Juna. Habang nagtatalo sila, dumating ang assistant ni Seom. Mahal ng assistant si Juna, kaya agad niya itong pinagtanggol mula sa nobyo. Nang umalis na ito, inanyayahan ni Juna ang assistant na pumasok sa kanyang bahay para mag-usap. Sinamantala ni Juna ang pagkakataong tumawag sa telepono ang assistant at pinatumba ito gamit ang isang klorera. Matapos matagpuan ang ipinagbabawal na substance sa opisina ni Juna, mabilis na pumunta sina Dongjae at Seom sa bahay ni Juna at sinira ng pulisya ang pinto upang makapasok. Dahil sa patraidor
meteor na atake ni Juna, bumagsak sa sahig ang assistant at nawala ng malay. Dinala ni Dongjae ang assistant sa ospital at sinamahan siya ni Siyum sa buong biyahe. Sa unang pagkakataon, kusang hinawakan ni Siyum ang kamay ni Dongjae at sinabing okay lang ang lahat. Hindi malubha ang sugat ng assistant kaya hiniling ni Siyum kay Dongjae na matulog muna. Ang bihira at masuyong pag-aalala ng babaeng mahal na mahal niya ay nagpuno ng lambing sa mga mata ni Dongjae. Sinabi niya kay Siyum na umuwi na at matulog at siya na ang mag-aasikaso sa assistant. Kinumpirma ng pulisya na ang nakitang droga sa opisina ni Juna ay pareho sa drogang ginamit para lasunin si Siyum. Walang iba kundi si Juna ang salarin sa krimen na ito. Labis ang tuwa ni Juna nang maging orchestra leader siya. Ngunit hindi nagtagal ay natuklasan niyang may affair ang asawa ni Siyum kay Ajin. Para tulungan si Siyum na makaalis sa gulo, sinaksak ni Juna ang gulong ng kotse ni Ajin. Ang aksidenteng nangyari kay Ajin ay sanhi nito. Ang pinakamalubha ay ang pag-atake kay Bongju, miyembro ng orkestra. Ang mga banta ni Bongju kay Siyum ay hindi matanggap ni Juna. Para protektahan pa rin si Siyum, hindi nag-atubili si Juna na saktan si Bongju. Hindi pa matagal, natuklasan ni Juna na baka may karamdaman si Siyum na may kaugnayan sa paggalaw. Para manatili sa tabi ni Siyum, binantaan ni Juna ang nobyo ng kanyang kasama sa kwarto at kumuha ng ipinagbabawal na substance. Sa huli, ang gamot ay tinurok sa pabango ni Siyum ng paulit-ulit. Pagkatapos nito, may ginawa siyang masama laban sa asawa ni Siyum. May taong nangaliwa at ngayon ay nanggugulo kay Siyum. Nagpadala si Juna ng anonymous na text message sa asawa na nagsasaad ng maling impormasyon na alam niya ang sikreto ng kanyang asawa. Sa ganitong paraan, niloko niya ang asawa na lumabas para masaktan niya ito. Ang huling insidente ay ang pag-atake sa assistant kaninang gabi at pagkatapos gawin ang krimen, naglaho si Juna ng walang bakas. Natagpuan ng pulisya ang kasama sa kwarto ni Juna at sinubukan siyang tanungin kung nasaan si Juna. Gayunpaman, hindi alam ng kasama sa kwarto kung ano ang ginagawa ni Juna at hindi rin niya alam kung saan ito pupunta. Pagkatapos ng interogasyon, nakipagkita ang kasama sa kwarto kay Siyum at hindi niya kailanman inihayag na parehong inampon si Juna at ang kasama sa kwarto ng isang pamilya. Ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon siya at ang adoptive na ina ni Juna ng diabetes. Kaya naman, laging kailangang pumasok ni Juna sa ospital para alagaan ang kanyang adoptive na ina. Ngunit isang beses, napansin ng kasama sa kwarto ang notebook na may talaan ng blood sugar ng adoptive na ina. Ang isinulat ni Juna ay tila hindi tumutugma sa kung ano ang nasukat. Gayunpaman, lubos na nagtitiwala ang kasama sa kwarto kay Juna, kaya hindi niya ito tinanong tungkol dito. Gayunpaman, sa tuwing gustong lumabas ng adoptive na ina sa ospital, biglang lumalala ang kanyang kondisyon at kailangan siyang i-admit ulit. Hindi nagtagal, namatay ang adoptive na ina at palaging iniisip ng kasama sa kwarto na ang sanhi ng kamatayan ay mga komplikasyon mula sa diabetes. Ngunit dahil sa insidenteng ito ni Siyum, may dahilan ang kaibigan na maghinala. Marahil ay talagang binago ni Juna ang blood sugar level ng kanyang adoptive na ina noong panahong iyon. Malamang na pumanaw ang ina dahil sa labis na dosis ng insulin. Ipinaalala ng kasama sa kwarto kay Siyum na ang pagbibigay ni Juna ng lason kay Siyum ay malamang na may kaparehong dahilan sa ginawa niya sa adoptive na ina. Iyon ay para manatiling nasa tabi niya ang mga mahal sa buhay. Para kay Juna, si Siyum ay hindi lamang isang simbolo ng musika, kundi parang isang ina na hindi siya dapat iwan. Ang mga salita ng kaibigan ay nagbigay inspirasyon kay Siyum na hanapin si Juna at nakaisip si Siyum ng solusyon. Minsang sinabi ni Juna na ang araw na itinuring niyang moral na suporta si Siyum ay noong narinig niya si Siyum na tumugtog ng musika. Hanggang di matutugtog ni Juna ang musika na ito kasama si Siyum, hindi siya mag-aatubiling ibenta ang kanyang kaluluwa. Agad na nagpasya si Siyum na sa pagtatanghal na ito, tutugtugin niya ang violin piece na ito. Naniniwala siya na iyon ang oras na tiyak nalilitaw si Juna. Gayunpaman, ito ay isang napakapanganib na bagay kaya mag-isa natutugtog si Siyum. Agad na itinaas ng mga miyembro ng orkestra ang kanilang mga kamay para sumali. Alam ng lahat na ang nalalapit na pagtatanghal ay magiging huling pagtatanghal ni Siyum kasama ang orkestra. Bilang isang malaking tagahanga ni Siyum, tiyak na hindi sila maaaring mawala. Sa pagkagulat ni Siyum, gusto rin talaga ni Ajin na sumali. Aalis din siya pagkatapos ng pagtatanghal na ito at plano niyang pumunta sa ibang bansa para manganak at alagaan ang kanyang anak. Humihingi ng tawad si Ajin kay Siyum para sa lahat ng nangyari hanggang ngayon. Dahil alam niyang isa sa panganib ni Siyum ang kanyang buhay, sinubukan ni Dongjae na pigilan ito. Mas matigas ang ulo ni Siyum kaysa dati. Hindi niya ito ginagawa para sa kanyang sarili, kundi para protektahan ang mga taong nasa paligid niya. Agad na napanood ni Juna ang balita na malapit nang lumabas si Siyum sa entablado bilang isang violinista. Hayagan pang ang ipinahayag ni Siyum na inaasahan niyang makasama si Juna sa entablado. Sa natitirang oras, pinangunahan ni Siyum ang mga miyembro ng orkestra na magsanay ng masigasi. Sa isang kisap mata, araw na ng pagtatanghal at handa na ang pulisya na mag-abang sa lugar. Si Siyum at ang mga miyembro ay nagpapalit ng costume, naghihintay sa sandali ng palabas. Nag-aalala si Dongjae at pumunta siya sa dressing room para tingnan si Siyum. Kahit na marami siyang gustong sabihin dito, hindi siya makapagsalita. Sa huli, nilakasan niya ang kanyang loob para sabihin ang sana maging matagumpay ang pagtatanghal mo.
dahan-dahang umakyat si Siyom sa entablado na may mahinahong kilos. Bilang isang mahusay na pinuno, mahusay niyang pinangunahan ang kanyang grupo. Ang programa ngayon ay direktang ipinalabas sa telebisyon ng direktor. Napadaan si Duna sa bus stop at nasaksihan niya ang buong palabas. Hindi ba iyon ang buhay na pinangarap at nakuha niya noon? Nanginginig si Duna habang pinagmamasdan ang tiket ng bus sa kanyang kamay ng walang tigil. Hindi niya alam na ang lahat ay nagtanghal ng piraso na ito para lang maakit siyang lumabas. Matagal na naghintay si Siyom, ngunit hindi lumabas ang kabilang panig, kaya nagpasya siyang magtanghal ng isa pang piraso. Dahan-dahan siyang muling umakyat sa entablado na may mahinahong kilos. Habang papalapit na ang programa, lumabas si Duna. May hawak siyang violin at dahan-dahan siyang pumunta sa gitna kasama si Siyom. Walang masyadong espesyal na reaksyon si Siyom at pareho silang nalunod sa musika. Wala sa kanila ang nagbigay pansin sa mga bagay na mali sa nakaraan. Ang tanging nakikita nila sa kasalukuyan ay ang musika. Si Duna ang pinakamalapit na estudyante ni Siyom, ngunit bakit naging ganito ang dalawa? Kung walang Siyom, wala ring Duna ngayon. Mula nang mag-umpisa siya sa pag-aaral, ang pinakamalaking pangarap ni Duna ay ang makatayo sa iisang entablado kasama ang kanyang guro. Inimagine ni Duna na ngayon ay nakasuot na siya ng isang napakagandang damit. Pagkatapos ay nagtanghal kasama ang kanyang guro at pinakamalaking idolo sa kanyang buhay. Nang matapos ang pagtatanghal, umiti ang dalawa ng masaya habang nakatingin sa isa't-isa. Hindi masukat ang kaligayahan ni Duna dahil sa wakas ay natupad na niya ang kanyang pangarap. Napakasaya nito na inakala niyang nalunod pa rin siya sa isang panaginip. Pumasok ang dalaga sa dressing room para salubungin ang kanyang guro at ipahayag ang kanyang pasasalamat. Ngunit hindi niya inaasahan na ang mga salitang paghingi ng tawad na kakasabi pa lang niya ay agad nasusundan ng pag-raid at pag-aresto ng pulisya. Nanlaki ang mga mata ni Duna habang nakatingin sa kanyang guro, ang taong pinagkakatiwalaan niya. Tiningnan siya ni Siyom na walang ekspresyon sa mukha. Sobra-sobra ang kanyang talento, ngunit ang kanyang mga pagkakamali ay masyadong malaki at hindi mapapatawad. Ngunit nakagawa siya ng hindi mapapatawad na kasalanan. Sa huling sandali ng kanyang kalayaan, hindi pa rin niya kayang panatilihin ang kanyang sarili. Pinulot niya ang sandata sa lupa na may balak na tulungan si Siyom na gumaan ang pakiramdam. Ngunit nagkamali ang lahat, walang balak si Duna na maging masama. Pinili niya ang ibang paraan para mas matagal na alalahanin siya ni Siyom. Hindi na rin gustong manatili ni Siyom sa malungkot na lugar na ito at nagpasya siyang lumipat sa bagong tirahan. Kailangan niya ng lugar para mapanatag ang kanyang bumababang kalooban. Dahil ang asawa ni Siyom ay inatak ni Duna para protektahan siya. Binisita siya ni Siyom. Ang kanyang pag-iisip ay naapektuhan mula nang ma-injected siya ng ipinagbabawal na substance. Noong nakaraan, nangaliwa siya sa likod ng kanyang asawa, kaya labis siyang nakonsensya. Hindi na masyadong pinapansin ni Siyom ang mga bagay na iyon, tila sinubukan na niyang kalimutan ang mga ito. Kahit na hindi na matatag ang isip, sinubukan pa rin ng asawa na magsulat ng musika para sa kanyang asawa. Patuloy na nagsalita ang asawa tungkol sa kinabukasan nilang dalawa. Bagamat hihi nakasimangot si Siyom, komportable pa rin siya sa ipinapahayag ng kanyang asawa. Si Ajin naman ay nagpasya na sa paglipat sa ibang bansa upang manirahan. Umalis siya na may malaking tiyan at maraming bagahe. Mula sa asawa, binisita ni Siyom ang kanyang mga kapatid sa orkestra. Dito, muli niyang nakita si Dongjae na maingat na nagtiklop para kay Siyom. Sinabi ni Siyom sa lahat ang kanyang mga paparating na plano niyang maglakbay sa kung saan upang magpahinga. Naalala niya na dati, labis siyang nagtrabaho at nakalimutan na ang sarili. Kaya naman, sa mga darating na araw ay gusto niyang bigyan ang kanyang sarili ng mas maraming oras. Nang marinig ng lahat ang desisyong ito, natuwa sila para sa guro. Umaasa ang lahat na pagkatapos niyang magpahinga ay babalik ang guro sa entablado muli. Bumisita si Siyom sa kanyang dating estudyante na nakakulong. Ngunit tumanggi si Juna na makita ang kanyang guro. Hindi gusto ni Juna na makita ng guro ang kanyang kaawa-awang kalagayan. Umaasa si Juna na aalalahanin lang sila sa isa't isa noong nasa rurok pa sila ng kanilang karera. Sa huli, pumunta si Siyom sa puntod ng kanyang ina at ang resulta ng pagsusuri sa kanyang sakit ay ipinadala sa kanya. Ngunit pagkatapos makita ang resulta ng pagsusuri, umiti ang mukha ni Siyom. Dumating din si Dongjae agad pagkatapos at sinabi niya rito ang kanyang desisyon. Ayaw na niyang magtrabaho at gusto niyang maglakbay kasama ang babaeng mahal niya. Hindi na rin matigas ang ulo ni Siyom at tinanggap niya ang desisyon ni Dongjae. Ang seryeng ito ay nagtatapos dito. Nawasay magkaroon kayo ng maraming kalusugan para suportahan kami. Maraming salamat sa inyong lahat at hanggang sa susunod na serye.